KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 841 hanggang 850. Ika-85 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 841. Pagsubok sa edad ng buto. Napansin ng binata na may asul na damit ang disipulo ng Wango clan na namamahala sa pagpapanatili ng kaayusan na lumalapit at nagpumiglas siya sa kanyang mga paa na may mukha na nabaluktot sa galit. Nakatitig siya kay Huang Xiaolong at nagreklamo sa disipulo ng Wango clan, Brother Jinsong, pilit na inagaw ng taong ito ang lugar ko. Inatake at sinaktan pa niya ako, nakikiusap ako kay Brother Jinsong na bawiin ang kwalifikasyon sa pagpaparehistro ng taong ito. Ang mga disipulo sa paligid na nakasaksi sa eksena kanina ay umiling lahat, lihim na minumura ang kawalang hiyaan ng binata na ito na nakasuot ng asul na damit. Malinaw na siya ang gustong mangagaw ng pwesto ng ibang tao, ngunit inikat niya ang mga lamesa at siniraan ang itim na buhok na binata. Ngunit hindi kumilos ang disipulo ng Wango clan. Sa halip ay tinignan niya ng masama ang binata. Nakatanggap siya ng 10 pinakamataas na Divine Grade Spirit Stone mula sa kanya, ngunit muli, ang maikling knife na binata na ito ay gustong gamitin siya bilang isang sibat para sa isang 10 top Divine Grade Spirit Stone lamang. At the end of the day, 2 beses pa lang silang nagkita, walang relasyon sa pagitan nila. Ang disipulo ng Wango clan ay nagsuot ng mahigpit na ekspresyon, sa halip ay binetukan ang binata na nakasuot ng asul, sino ang iyong kapatid? Isang basurang tulad mo, isang late first high god realm na hindi man lang makayanan ang isang god realm brat, naglakas loob ka pa ring baluktutin ang katotohanan dito. Nagulat ang binata na nakasuot ng asul na damit at ang mga nakapaligid na alagad. Ang binata ay naging pula at kulay ube, hindi nag-iisip ng isang pagbabalik. Mabilis na scram. Pabawiin ko ang iyong kwalifikasyon sa pagpaparehistro kung magdudulot ka pa ng gulo dito. Tumahol ang disipulo ng Wango clan. Takalang tumakbo palayo ang binata na nakasuot ng asul. Ang pagiging tahol sa publiko ng isang disipulo ng Wango clan ay nagparamdam sa binata na may asul na damit na labis na insulto, ang puot ay namumuo sa kanyang puso. Siyempre, hindi siya nang ahas na mapot sa disipulo ng Wango clan, kaya lahat ng galit at galit niya ay nakatuon kay Huang Xiaolong. Nang paalis na ang binata, tiningnan niya ng masama si Huang Xiaolong. Ang disipulo ng Wango clan ay bumalik sa kanyang naunang posisyon, na tila hindi pinapansin si Huang Xiaolong. Hindi inaasahan ng mga nakapaligid na alagad ang katapusan na ito. Maya-maya, nagsimula silang magbulungan tungkol kay Huang Xiaolong, ang perfection stage na ito sa huling 10th Order God Realm na madaling natalo ang isang late First Order High God Realm Master. Kahit na sa mga kilalang sekta o pamilya ng malalakas na kalawakan, ito ay bihira. Tinalo ang isang High God Realm Master habang isa pa ring God Realm, ang ganitong uri ng mga tao ay ang mga freak sa mga halimaw na henyo. Ilang hilera ang layo mula kay Huang Xiaolong, 2 babaeng disipulo ang nakapila din para sa pagpaparehistro. Sa oras na ito, pareho silang nakatingin kay Huang Xiaolong, nag-uusap sa pamamagitan ng voice transmission. Sis, natuto kaya ang taong iyon ng ilang pamamaraan ng pagtatago na sadyang nagkukunwari sa kanyang pagtatanim? Tanong ng dalaga na nakasuot ng kulay dilaw na gansa na hindi makapaniwala sa kanyang tono. Ang isa pang kabataang babae na nakasuot ng emerald green na damit, mukhang medyo mature, ay humiling, hindi, ang itim na buhok na lalaking iyon ay talagang isang perfection stage sa huli 10th Order God Realm. Nanlaki ang mga mata ng dalagang goose yellow dress sa pagkagulat, ang isang perfection stage late 10th Order God Realm ay kayang talunin ang isang late First Order High God Realm ng ganoon kadali. Hindi ba ibig sabihin ay mas mataas pa ang talento niya kaysa sa ating senior brother? Ang kanilang senior brother ay pinarangalan bilang ang pinakatalentadong henyo ng kanilang sekta sa nakalipas na 100,000 taon, na karibal sa kanilang founding ancestor. Tinabi ng dalagang emerald green na damit, isang malawak na espasyo na may hindi mabilang na mga kalawakan, natural na magkakaroon ng mga henyo na may higit na talento kaysa sa ating senior brother.
Wang Guyanhui ng Wango Clan, Zhou Yao ng Zhou Clan, Mu Qi ng Mu Clan, Fang Chu ng Fortune Gate, Luo Xiaochen ng Ancient Sorcerer School, Lu Dongwei ng Orthodox Yang Sect, Peng Zhujiao ng Flying Rock Chamber, at iba pa. Bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng talentong mas mataas kaysa sa ating senior brother. Nagpaut ang babaeng kulay dilaw na gansa, Isis, ang talento ng Wang Guyanhui ng Wango Clan ay maaaring mas mataas kaysa sa ating senior brother, ngunit ang iba ay hindi kinakailangan. Ang emerald green dress na dalaga ay umiling, ayaw ng pag-usapan pa ang paksa. Nakatingin pa rin siya kay Huang Xiaolong, bagaman napakataas ng talento ng taong ito, nakakalungkot lang na masyadong mababa ang kanyang cultivation, isang perfection peak lang sa huli 10th Order God Realm. Kung gaano man siya kalakas, hindi siya aabot sa pinakamataas na 1,000. Sa kabilang kalye mula sa plaza, sa loob ng isang pavilion building, dalawang Wango Clan elders ang nakasaksi kay Huang Xiaolong na pinalipad ng isang suntok ang binata na may asul na damit. Ang itim na buhok na binata ay hindi masama, ang kanyang talento ay halos nasa antas ng mga pangunahing disipulo ng ating Wango Clan. Sabi ni Elder Wango Shuo, ang isang kamay niya ay hinahaplos ang kanyang balbas habang nakatingin kay Huang Xiaolong ng may interes. Ang Wango Clan ay may halos 100 milyong mga disipulo, at ang mga disipulong ito ay kailangang dumaan sa maraming mga pagtatasa bago nila makuha ang katayuan ng isang pangunahing disipulo. Bawat isa sa kanila ay mga henyo. Kaya naman, ang pagtatasa na ibinigay niya kay Huang Xiaolong ay isang pagkilala. Sa tabi ni Wango Shuo ay ang isa pang Wango Clan Elder, Wango Changqing. Nakangiti siyang sumagot, talagang hindi masama, ngunit hindi naman maihahambing sa mga pangunahing disipulo ng aming angkan, di ba? Malamang na nilinang niya ang hindi bababa sa 1,000 taon. Umiling si Wango Shuo, sasabihin kong humigit kumulang 500 taon. Si Wango Changqing ay gumawa ng na tunog, at idinagdag, dahil ito ay ganoon, paano kung tayo ay tumaya? Pusta sa ano? Bahagyang ikiling ni Wango Shuo ang kanyang ulo. Pusta tayo ng 10 bilyon. Kung ang kanyang pagsubok sa edad ng buto ay hindi lalampas sa 500 taon, ito ay aking pagkawala. At kung ito ay lumampas sa 500 taon, kung gayon ako ay mananalo. Tumawa si Wango Changqing. Nag-alinlangan si Wango Shuo. Sa buong katapatan, nang sabihin niyang si Huang Xiaolong ay naigalinang ng wala pang 500 taon, ito ay isang hula lamang, hindi isang bagay na sinasalita ng may malaking pagtitiwala. Kung tutusin, hindi maliit na halaga ang 10 bilyon. Pangiinis ni Wango Changqing, maliwanag na nakangiti, ano? Hindi ka maglakas loob. Kinagat ni Wango Shuo ang kanyang mga ngipin at sumangayon, fine, we'll bet. Dahil doon, ang dalawang Wango Clan elders ay gumawa ng kaunting taya batay sa mga resulta ni Huang Xiaolong na hindi alam ng tao mismo. Matapos ipadala ni Huang Xiaolong ang binatang iyon na lumilipad ng isang suntok, ito ay nagsilbing isang mahusay na pagpigil dahil wala nang nangahas na maghangad sa kanyang pwesto. Mabilis na lumipas ang ilang oras, at lahat ng tao sa harap ni Huang Xiaolong ay nagrehistro at umalis. Sa wakas, turn na niya. Lumapit si Huang Xiaolong sa disipulong responsable sa pagpaparehistro at pagsubok sa Bone Age. Tinanong ng disipulong iyon si Huang Xiaolong ng ilang pangunahing impormasyon, kung aling kalawakan, anong pangalan, at iba pa. Tinagot ni Huang Xiaolong ang lahat ng itinanong sa kanya. Pumunta ka sa harap ng salamin upang masuri ang iyong edad sa buto. Itinuro ng disipulo ng Wango Clan ang salamin sa gilid ng mga 2 metro ang taas at 1 metro ang lapad. Sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa harap ng salamin na ito, tumpak nitong nababasa ang edad ng buto ng isang tao. Ayon sa mga patakaran ng paligsahan, hanggat ang isa ay hindi lalampas sa 2,000 taong gulang at umabot sa 9th Order God Realm Cultivation, maaari nilang irehistro ang kanilang pangalan. Tumayo si Huang Xiaolong sa harap ng salamin gaya ng itinuro. Pagkatapos, ang ibabaw ng salamin ay nagbuga ng maliwanag na liwanag na bumabalot sa kanya sa loob, na nagdulot ng mainit na enerhiya na dahan-dahang damaloy sa mga buto ni Huang Xiaolong. Sa loob ng pavilion building sa di kalayuan, sina Wango Shuo at Wango Changqing ay nakatitig kay Huang Xiaolong, hindi kumukurap.
Hinihintay nila ang resulta ng may pidyo hininga, lalo na si Wang Goshuo. Sa sobrang kaba niya ay nakakuyom ang mga kamay niya sa mga kamao. Nang mapansin ang nerbiyos na ekspresyon ni Wang Goshuo, tumawa si Wang Go Changqing, mukhang binabayaran mo ako ng 10 bilyong iyon, sigurado akong ang batang itim na buhok na ito ay talagang mas matanda sa 500 taon. Sa sandaling ito, ang mga bituka ni Wang Goshuo ay namimilipit sa panghihinayang. Sa ngayon, iniisip niya na ang edad ni Huang Xiaolong ay hindi maaaring mas mababa sa 500 taon, dahil kahit na sa mga pangunahing disipulo ng kanilang Wanggo clan na nag-cultivate sa loob ng 500 taon, iilan lamang ang may lakas na talunin ang isang late first Order High God Realm. Sa parisukat, ang liwanag mula sa salamin ay kumikislap, naglaho upang ipakita ang isang linya ng mga salita, Bone Age, 258. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 842. Nagpapanggap na mayaman. Ang disipulo ng Wanggo clan na responsable sa pagpaparehistro ni Huang Xiaolong ay paipong tumitig sa mga salita sa salamin. Halos 1 taon na ang nakalipas mula nang magsimula ang pagpaparehistro ng High God Advancement Tournament. Sa loob ng 1 taon na ito, ang bilang ng mga alagad na nerehistro niya ay umabot ng hindi bababa sa 10,000, kung hindi man higit pa. Gayunpaman, ang mga disipulong iyon na nagmula sa iba't ibang puwersa ng mga kalawakan ay may average na higit sa 1,000 sa kanilang edad ng buto. Sa katunayan, ang malaking bilang sa kanila ay 1,500 taong gulang pataas. Kahit na mayroon pa ring ilang mga disipulo na ang edad ay wala pang 1,000, ang pinakamababa ay 800 taong gulang pa rin. Ang disipulo ng Wanggo clan na iyon ay hindi pa nakakita ng kalahok na may edad na mas mababa sa 500 taon. Ngunit ang edad ng buto ng itim na buhok na ito ay talagang mas mababa sa 500 taon, sa eksaktong 258. Ang ilan sa mga nakapaligid na disipulo ay binibigyang pansin si Huang Xiaolong. Nang makita nila ang resulta, lahat sila ay natigilan sa agip, kasama ang 2 kapatid na babae na palihim na nag-usap tungkol kay Huang Xiaolong kanina. Sa pangkalahatan, ang isa ay nagsimulang magtanim sa edad na 6. Hindi ba't nangangahulugan ito na, hanggang ngayon, 252 taon pa lamang ang paglilinang ni Huang Xiaolong. 252 taon. Ang ilang mga super sect ay mayroon ding mga henyo na nagawang umabot sa yugto ng pagiging perpekto sa huling bahagi ng ika-10 Order God Realm na may higit sa 200 taon ng paglilinang, at bagamat maliit sa bilang, ang gayong mahusay na mga talento ay umiiral. Gayunpaman, ang pagiging madaling talunin ng isang late First Order High God Realm Master na wala pang 300 taon ng cultivation ay hindi pa nagagawa. Gaano kalaki ang talento ng taong ito para makamit ito? Ang mga nakapaligid na disipulong pumipila para magparehistro ay pawang mga nangungunang talento ng kanilang mga pamilya o mga sekta, ngunit nang ikumpara nila ang kanilang mga sarili kay Huang Xiaolong, sila ay naging mga ulo ng baboy. Sa pavilion building sa tapat ng square, si Wang Gushou na nakakaramdam ng matinding panghihinayang kanina dahil sa pagsang-ayon na tumaya kay Wang Gu Changqing ay natulala habang nakatingin sa resulta ng pagsusulit. Ilang segundo ang lumipas bago niya nabawi ang kanyang sentido, tumalon sa kanyang mga paa. Ito ay hindi dahil sa kagalakan ng pagkapanalo sa taya, ngunit dahil sa labis na pagkabigla. Nagulat din si Wang Gu Changqing, mamulong sa halos hindi naririnig na boses, isang walang katulad na henyo ang lumitaw sa High God Advancement Tournament ng terminong ito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Wang Goshuo, isang bakas ng pagkamangha sa kanyang ngiti, mas tumpak ang iyong paghatol kaysa sa akin, panalo ka. Si Wang Goshuo ay tumango ng walang pag-iisip, ang kanyang tingin ay nakatuon sa figure ni Huang Xiaolong. Isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata habang nagmumuni-muni ng walang sinasabi. Ano ito? Naka-move on ka ba? Gusto mo bang makatanggap ng alagad? Pabirong pang-aasar ni Wang Gu Changqing. Malakas na umiling si Wang Goshuo, ang ganitong uri ng napakalaking henyo ay hindi natin maituturo.
Umanggo si Wang Changqing bilang pagsangayon sa kasamaang palad, bagamat ang batang ito ay isang napakapangit na talento, ang kanyang oras sa paglilinang ay masyadong maikli, kaya hindi siya makakamit ng anumang magagandang resulta sa paligsahan na ito. Hindi banggitin ang kanyang kasalukuyang lakas, ang posibilidad na mawalan siya ng buhay sa umaapaw na kidlat na mundo ay kasing taas ng 70%. Ganoon din ang naramdaman ni Wang Goshuo, maraming hindi mabilang na mga henyo sa malawak na kalawakan, nakakalungkot na hindi marami sa kanila ang makakaabot sa kanilang pinakamataas. Hindi mahalaga kung gaano kahusay ang talento nila kung mamatay sila ng maaga. Sa plaza, ang mga alagad na nakakita ng resulta ay nagkagulo. Si Huang Xiaolong na matagal nang nakatayo sa harap ng salamin ay sa wakas ay nagtanong sa natatarantang disipulo ng Wanggo clan na namamahala sa kanyang pagpaparehistro, tapos na ba? Noon lamang nabawi ng disipulo ng Wanggo clan ang kanyang katinoan, kahit na parang naguguluhan siya habang nagmamadaling sumagot, tapos na, tapos na. Mabilis siyang naglabas ng Jade Token na isinulat ang pangalan ni Huang Xiaolong at Black Tortoise Galaxy. Sa ibabaw nito, pagkatapos ay sinabihan si Huang Xiaolong na ibuhos ang kaunting dugo sa ibabaw nito. Pinuhin ang Jade Token. Sa oras ng tournament, magagamit niya itong Jade Token para makapasok. Ibinuhos ni Huang Xiaolong ang isang patak ng kanyang dugo sa Jade Slip at pinino ito sa mismong lugar. Nasa loob nito ang impormasyon na may kaugnayan sa mga tuntunin at premyo ng paligsahan, lahat ng iyon ay pumapasok sa kanyang isipan. Umalis si Huang Xiaolong sa plaza na may maraming nakakausisang tingin na sumusunod sa kanya. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang Master Feng Yang at ang iba pa sa gilid ng square at umalis. Mahigit isang buwan pa ang natitira bago ang araw ng paligsahan, kaya kailangan nilang maghanap ng matutuluyan. Gayunpaman, ang proseso ng paghahanap ng matutuluyan ay hindi nakapagsalita kay Huang Xiaolong. Ang napakaraming disipulo mula sa ibang mga kalawakan ay sadyang napakarami upang mabilang, at kahit na may napakaraming mga inn sa Ian City, lahat sila ay punong-puno, na walang posibilidad na pumigil sa isang bakanting silid. Guro, dapat ba tayong tumingin sa ibang lungsod? Tanong ni Liu yon. Umiling si Feng Yang, marahil ay ganoon din ang sitwasyon sa mga kalapit na lungsod. Si Huang Xiaolong ay gumawa ng labis na pagkilos ng paghampas sa kanyang sariling noo, at sinabi kay Feng Yang, Guro, maaari tayong pumunta sa merkado ng ari-arian. Ang merkado ng ari-arian. Si Feng Yang at ang kanyang tatlong disipulo ay nataranta. Isang ideya ang pumasok sa kanilang isipan, maaaring gusto ni Huang Xiaolong na. Tama, nagplano si Huang Xiaolong na bumili ng tirahan. Pagamat ang isang paninirahan sa Ian City ay nagkakahalaga ng isang braso at isang paa ng 2 beses, ang hindi nagkukulang sa Huang Xiaolong higit sa lahat ay pera. Higit pa rito, ang panahon ng paligsahan ay higit sa 2 taon, si Huang Xiaolong ay hindi maaaring magpagala-gala sa mga lansangan ang kanyang guro at ang kanyang mga senior apprentice brothers at sister habang hinihintay nila siya. Matapos tanungin ang direksyon ng merkado ng ari-arian ng Ian City, si Huang Xiaolong, Feng Yang, at ang iba pa ay nagtungo doon. Walang alinlangan na malaki ang market ng ari-arian ng Ian City, na tinatahak ang buong maluwag na kalye, na may malapit sa 1,000 tindahan na nakahilera sa kaliwa at kanan. Pumili si Huang Xiaolong ng isa na tila pinakamalaking tindahan at pumasok kasama ang iba. Nang pumasok ang kanilang grupo sa lobby ng shop, isang staff member ang lumapit sa kanila na may magiliw ng ngiti, magalang na nagtanong, maaari ko bang itanong kung ano ang gustong bilhin ng ilang bisitang ito? Maaari ba itong kasangkapan o mga pandekorasyon na bagay? Ang ilan sa mga malalaking negosyante ng ari-arian ay hindi lamang nagbebenta ng mga tirahan, restaurant, at inn, nag-aalok din sila ng iba't ibang mga mamahaling dekalidad na muebles at mga palamuti. Para sa isang mammoth-sized na lungsod tulad ng Ian City, ang mga presyo ng mga residential property ay matarik, kaya bihira ang sinumang magtanong tungkol dito. Kaya naman natural na inaakala ng empleyado na narito ang grupo ni Huang Xiaolong para bumili ng mga kasangkapan o pampalamuti. Dumiretso si Huang Xiaolong sa punto, gusto naming bumili ng tirahan. Mas maganda kung ito ay matatagpuan sa gitna ng Ian City. Ang mga tauhan ng tindahan ay tulalang tumingin kay Huang Xiaolong.
Pagbili ng tirahan, bukod dito, matatagpuan sa sentro ng Ian City. Dahil sa mga salita ni Huang Xiaolong, napalingon sa kanya ang mga disipulo ng Eternal Galaxy sa lobby. Isang maskuladong disipulong nakasuot ng berdeng damit ang ngumisi sa pangungutya, Kido, pumunta ka rito mula sa ibang galaxy para sa tournament, tama ba? Sigurado ka bang kaya mong bumili ng tirahan na matatagpuan sa gitna ng ating Ian City? Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang attendant sa likod, Xiaotong, paliwanagan ang taong ito kung magkano ang halaga ng isang paninirahan sa ating Ian City. Magalang na nag-compile ang attendant na iyon, pagkatapos ay itinaas ang kanyang baba sa direksyon ni Huang Xiaolong habang nagsasalita, makinig kang mabuti. Sa ating Ian City, kahit na ang pinakamasamang tirahan sa pinakamalayong lokasyon ay nagkakahalaga ng higit sa 100 bilyon. Para sa mga tirahan na matatagpuan sa sentro ng lungsod, ang pinakamurang ay humigit kumulang 800 bilyon, ang maganda ay higit sa 1 trilyon. Ang pakikinig sa attendant na nagsasabing nangangailangan ito ng hindi bababa sa 800 bilyon upang makabili ng isang tirahan na matatagpuan sa gitna ng Ian City, at ang pinakamaganda ay nagkakahalaga ng higit sa 1 trilyon, maging si Feng Yang bilang Black Warrior Institute Principal ay nagulat. Gayon din sina Liu Yun, Chen Yang, at Chi Wen. Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang attendant, direktang nagsalita sa empleyado ng shop, alin ang pinakamagandang tirahan sa gitna ng Ian City. Ang mga disipulo ng Eternal Galaxy sa paligid ay natigilan. Napabuntong hininga sa inis ang binata na nakasuot ng berdeng damit. Para sa kanya, ang tono ni Huang Xiaolong ay parang hindi lang gusto ng binata na bumili ng tirahan na matatagpuan sa gitna ng Ian City, gusto pa niyang bilhin ang pinakamaganda. Marami na siyang nakitang nagpapanggap na mayaman, ngunit ito pa rin ang una niyang nakitang nagpanggap na mayaman ng buong kumpiyansa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 843. Narito ang 500 bilyon. Ang empleyado ay may blanko na ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatingin siya kay Huang Xiaolong nang hindi gumagalaw, lihim na iniisip, pumunta ba ang taong ito para libangan? Isang alagad na pumunta rito ay nagparehistro para sa paligsahan ay gustong bumili ng tirahan sa gitna ng ating Ian City, at higit pa rito, ang pinakamaganda. Katulad ng sinabi ng attendant na iyon, ang kanilang mga magagandang tirahan sa Ian City ay may mga presyong umaabot sa 1 trilyon pataas. Kalimutan ng mga tagalabas mula sa iba pang mga kalawakan, kahit na ang ilang mga Grand Elder ng Eternal Galaxy na lokal na super puwersa ay hindi kayang magkaroon ng tirahan sa sentro ng lungsod. Higit pa rito, ang pagtingin sa cultivation realm ni Huang Xiaolong, isa lang siyang perfection stage sa huli 10th Order God Realm Cultivator. Kido, sinadya mong pumunta dito para pasayahin ang sarili mo ha? Alam mo ba ang matinding kahihinatnan ng pagtawanan sa Grand Peace Commerce? Ang lugar na ito ay ang Eternal Galaxy, hindi isang rural na lugar tulad ng pinanggalingan mo. Humisi ang matipunong binata na nakasuot ng berdeng damit. Sa oras na ito, bumukas ang mga pinto ng tindahan nang pumasok ang isang grupo ng mga tao. Nang marinig ang ilang ingay sa likuran niya, bahagyang lumingon si Huang Xiaolong upang tumingin. Ang grupong ito ay walang iba kundi ang pamilya Yelo ng Saint Lord Galaxy. Pumasok si Yelo Tianhao at nagkataon na nagtama ang kanyang mga mata kay Huang Xiaolong. Pagkatapos ng maikling sorpresa, bumangon ang puot sa kanyang puso habang itinuro niya si Huang Xiaolong at sinabi sa isang binata na may kahangahangang tindig sa tabi niya, "Kuya, ang punk na iyon ay si Huang Xiaolong." Si Yelo Tianfeng at ang lahat ng mga disipulo ng Yelo family ay bumagsak kay Huang Xiaolong. Isang disipulo ng Yelo family ang lumabas sa grupo. Huang Xiaolong? Hey, nagkataon lang, sinong mag-aakalang makikita ka namin dito? Ang layunin ng pagpatay ay kumikislap sa mga mata ni Yelo Haotian, gustong gumawa ng palihim na pag-atake. Nagtaas ng kamay si Yelo Tianfeng, pinatigil si Yelo Tianhao, walang pakialam sa kanyang tono, huwag magmadali, hayaang mabuhay ang batang ito ng ilang araw pa. Hindi pa huli ang paggawa sa Overflowing Lightning World kapag nagsimula ang tournament.
Bagaman ang kanilang Yellow family ay hegemon din ng isang kalawakan, sila ay nasa Ian City, sa teritoryo ng ibang tao. Si Yellow Tianhao ay hindi kusang huminto, nanlilisik ang mga punyal kay Huang Xiaolong. Pinigyan ni Yellow Tianfeng si Huang Xiaolong ng isang beses, humiling, Huang Xiaolong, alam kong hindi masama ang iyong talento, ngunit sayang. Pagkatapos mong makarating sa umaapaw na kidlat na mundo, hindi ka nababalik. Si Huang Xiaolong ay katulad na walang malasakit, ganun ba? Ito rin ang gusto kong sabihin sa iyo. Lahat ng mga disipulo ng Yellow family ay nagalit sa mga salita ni Huang Xiaolong. Agad na nalok ang aura ni Feng Yang kay Yellow Tianfeng at sa lahat ng mga disipulo ng Yellow family na pinipigilan silang biglang umatake. Casual na ikinawi ni Yellow Tianfeng ang kanyang kamay sa mga disipulo ng Yellow family na nagpapahiwatig na sila ay tumayo, walang kibo habang sinabi niya kay Huang Xiaolong, kung ang iyong cultivation ay umabot sa Third Order High God Realm, halos hindi ka magkakaroon ng kwalifikasyon na maging kalaban ko. Gayunpaman, ang kasalukuyang ikaw ay napakahina kaya hindi ako interesado sa lahat. Pagkatapos ay bumaling siya sa empleyado ng tindahan, nagtanong, narito rin siya para bumili ng tirahan. Ang staff na iyon ay hindi nang ahas na igalang si Yellow Tianfeng dahil nabigla siya sa kanyang aura, mabilis na sumagot, oo. Sinabi ni Yellow Tianfeng, aling tirahan ang gusto niya. Kukunin ko ito. Pinato niya ng special ring ang staff, proud na sinabing, here's 500 billion. Ang kawani at ang mga alagad ng Eternal Galaxy sa bulwagan ay tumingin sa special ring na may pagtataka. Dahil binuksan ng mga paghihigpit ng special ring, makikita ng lahat ang mga bundok ng Wango coin sa loob. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling pagtataka, sinabi ng empleyado kay Yellow Tianfeng na may mapait na mukha, ito. Ang gusto niya ay ang pinakamagandang tirahan sa sentro ng ating Ian City. Ang pinakamagandang tirahan ng aming commerce ay nagkakahalaga ng 2.3 trilyon sa makatuwid. Sa makatuwid, ang 500 bilyon ay malayo sa sapat. Bagaman hindi natapos ng empleyado ang kanyang pangungusap, naunawaan ng lahat na naruroon. Ano, 2.3 trilyon? Nagulat si Yellow Tianhao at ang grupo ng mga disipulo ng Yellow family. Maging ang kalmado at walang malasakit na ekspresyon ni Yellow Tianfeng ay pumutok. Pumuso si Huang Xiaolong ng may pang-aalipusta, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay sa hangin. Maraming top-grade spirit stone ang umulan sa sahig na kumakain ng espasyo sa lobby. Sa pagtingin sa maraming pinakamataas na divine grade na mga spirit stone na nakatambak na parang bundok, ang grupo ng Yellow family at ang mga disipulo ng Eternal Galaxy ay natulala. Itinuro ni Huang Xiaolong ang isang daliri sa tumpok ng mga top divine grade spirit stones. Ang kanyang mga salita ay nakadirekta sa staff member, narito ang 40,000 pinakamataas na divine grade na mga spirit stone, ibigay mo sa akin ang mga susi sa pinakamagandang tirahan sa Ian City. Ang natitira, gamitin ito upang magdagdag ng ilang kasangkapan at dekorasyon sa tirahan. Ipadala mo mamaya. 40,000 pinakamataas na divine grade na mga espiritong bato ay humigit kumulang 3.2 trilyon. Matapos bawasin ang halaga ng paninirahan, may nananatiling balanse na humigit kumulang 900 bilyon. Ang staff member ay parang nawalan ng kaluluwa, isang boss ingay ang lalong lumakas sa kanyang mga tainga. Ang matipunong binata na nakasuot ng berdeng damit na nanunuya kay Huang Xiaolong kanina ay nakatayong natulala sa mahabang panahon. Hindi nagtagal, naalertuhan ng supervisor at tumakbo palabas, magalang na ibinigay ang susi sa kanilang pinakamagandang tirahan sa sentro ng lungsod, magalang na ipinadala siya sa pasukan habang tinitiyak kay Huang Xiaolong na ang mga kasangkapan at mga dekorasyon ay maipapadala sa pinakamabilis na bilis. Pinagmamasdan ng supervisor na magalang na lumakad palabas na si Huang Xiaolong na may maningning na ngiti sa kanyang mukha, lahat ng mga disipulo ng Yeli family ay may pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Malamig at malungkot ang tingin ni Yellow Tianfeng. Malakas at masakit ang sampal sa mukha na ito. Pagkaalis ng grupo ni Huang Xiaolong, bumalik ang supervisor, mainit na kinausap si Yellow Tianfeng, itong kapatid na lalaki, mayroon din kaming ibang mga tirahan na malayo sa sentro ng lungsod na napakaganda rin.
Kung ang kapatid na ito ay interesadong bumili, ang aming tindahan ay maaaring magbakante ng 3 set ng muebles na gawa sa Pear Blossom Sacred Wood. Mainit na ipinakilala ng supervisor ang iba pang mga tirahan kay Yelo Tianfeng. Noon lang nabawasan ang pagkatampo ni Yelo Tianfeng. Sa huli, bumili din si Yelo Tianfeng ng isang tirahan, gayunpaman, ang tirahan ay matatagpuan sa gilid ng isang liblib na bahagi ng Ian City. Higit sa lahat, ang lupain at gusali ng tirahan na iyon ay mas masahol pa kaysa kay Huang Xiaolong. Ang presyo ay higit sa 400 bilyon. Magalang ding inakay ng commerce supervisor ang grupo ni Yelo Tianfeng sa pasukan. Halos hindi makapagbenta ng isang tirahan sa Ian City sa loob ng 100 taon, ngunit ngayon ang kanilang tindahan ay nagbebenta ng 2 tirahan sa isang araw. Ang supervisor ay natural na nasa isang mahusay na mood, namumulaklak tulad ng isang bulaklak. Habang inaakay ni Yelo Tianfeng si Yelo Tianhao at ang iba pang mga disipulo ng Yelo family palayo sa tindahan, ang kanyang mahina at malamig na boses ay tumunog, sa panahon ng paligsahan, kung sino man sa inyo ang makatagpo ng Huang Xiaolong sa umaapaw na kidlat na mundo, huwag siyang hayaan. Madaling mamatay. Unang durugin isa-isa ang bawat buto sa kanyang katawan. Ang lahat ng mga disipulo ng Yelo family ay natarante sa lamig ng boses ni Yelo Tianfeng, mabilis na sumunod sa kanyang utos. Sa ibang lokasyon, sa pangunguna ng isang tauhan mula sa tindahan, dumating ang grupo ni Huang Xiaolong sa tirahan na binili nila. Isa itong tirahan na pinangalan ng Surgeon Waves Mansion. Sa daan, ipinakilala ng empleyadong gumagabay sa kanila ang kapaligiran ng Surgeon Waves Mansion ng detalyado. Ang mansyon na ito ay itinayo sa 1,200 metro kwadrado na lupain. Sa lupain ito na nagkakahalaga ng 1 balde ng ginto para sa 1 pulgadang espasyo, ang 2,000 metro kwadrado ng lupa ay isang luho. Ang mansyon ay nahahati sa 6 na patio na may higit sa 20 silid na natutulog. Mayroon ding isang silid ng alchemy, pag-aaral, isang bulwagan sa harap, isang panloob na bulwagan, isang hardin, isang loft, pati na rin isang maliit na parisukat para sa sparring. Inilabas ni Huang Xiaolong ang susi ng mansyon na deactivate ang mga depensibong pormasayo ng mansyon. Matapos makapasok ang lahat, isang masaganang espiritual na enerhiya ang dumaan sa kanilang mga mukha at ang mabangong halimuyak ng mga halamang gamot ay pumuno sa kanila ng isang nakakapreskong pakiramdam. Ayon sa gabay, ang mansyon ay may maliit na hanay ng pagtitipon ng enerhiya, samantalang ang hardin sa likod ay nakatanim ng mga espiritual na bulaklak at mga puno na higit sa 100,000 taong gulang. Maging ang mga reha sa ilang bahagi ng koridor ay ginawa gamit ang mga bihirang nakikitang materyales. Si Feng Yang, Liu Yun, Chen Yang, at Chi Wen ay humihingal sa pagkamangha habang nakatingin sa layout at dekorasyon ng mansyon. Ang mga espiritual na bulaklak lamang, espiritual na mga puno, at ang espiritual na kahoy na ginamit at itinanam sa paligid ng mansyon ay nagkakahalaga ng mataas na presyo. Sulit talaga ang 2.3 trilyon na ginastos. Hindi nagtagal, nagpadala ang tindahan ng isang malaking batch ng mga muebles at inilagay ito ng naaayon sa paligid ng mga patio bago magalang na umalis. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 844. Nagkataon na tumakbo sa Siang Mingji. Sa pagtingin sa Nanyang Jade na kama na inilagay sa bawat silid, si Liu Yun ay nagpakawala ng taos pusong buntong hininga, ang pagkakaroon ng pera ay talagang masarap. Nagtawanan ng lahat sa kanyang sinabi. Kasunod nito, ang iilan sa kanila ay nagpunta upang pumili ng isang patio na gusto nila. Sa paglutas ng problema sa tirahan, si Huang Xiaolong ay maaaring magtanim ng tahimik, naghihintay sa araw ng paligsahan. Ipinatawag ni Huang Xiaolong ang Heavenly Mountain at lumipad sa kalawakan nito upang linangin sa loob ng cultivation tirahan ng Heavenly God. Uminom siya ng Amethyst Water Droplet Divine Peel at sumipsip ng Star Force mula sa 3 kalawakan, na patuloy na pinapalamig ang kanyang pisikal na katawan. Mahigit 30 araw ang lumipas sa isang iglap. Sa panahong ito, si Huang Xiaolong ay nanatili sa loob ng kanyang sariling patio upang magtanim at hindi lumabas ng kahit kalahating hakbang.
Nawalan din siya ng bilang kung ilang amethyst water droplet divine pills ang nalunok niya. Ang isang maliit na higit sa isang buwan sa paglilinang ay napabuti ng kaunti ang kanyang lakas. Sa araw na ito, dumating sina Liu Yun at Chi Wen sa patio ni Huang Xiaolong. Junior Apprentice kuya, 3 araw na lang magsisimula ang tournament, paano kung sasama tayo sa paglabas para makapagpahinga ng kaunti? Narinig ko na ang Eternal Commerce ay naglathala ng isang booklet na naglilista ng mga pangalan at impormasyon tungkol sa mga disipulo ng Third Order High God Realm at higit pa sa pakikilahok sa paligsahan. Ibinahagi ni Liu Yuan, ito ang mga taong may pagkakataong makapasok sa nangungunang 1,000. Isang listahan ng mga pangalan ng Third Order High God Realm at mas mataas. Napukaw ang interes ni Huang Xiaolong, tumango siya bilang pagsang-ayon, sige. Kahit na siya ay may tiwala sa kanyang sariling lakas, ang pagkakaroon ng kaunting pag-unawa sa mga potensyal na kalaban na ito bago ang paligsahan ay hindi naman isang masamang bagay. Pagkatapos ng lahat, 3 araw na lang ang natitira bago ang paligsahan, isang pagbabago ng tanawin ay tinatanggap. At ang Ian City ang pinakamalaki at pinakamaunlad na lungsod ng Eternal Galaxy, dapat niyang tingnan ang paligid pagkatapos pumunta rito. Nang makapagpas siya, silang tatlo, Huang Xiaolong, Liu Yun, at Chi Wen ay lumabas ng Surging Waves Mansion, patungo sa Eternal Commerce. Dahil matatagpuan ang Surging Waves Mansion sa sentro ng Ian City, malapit ito sa Eternal Commerce Building. Hindi nagtagal ay nakarating na silang tatlo sa kanilang destinasyon. Nang marating nila ang Eternal Commerce, mayroon ng isang malaking pulutong na binubuo ng mga disipulo mula sa iba't ibang kalawakan. Sa paghusga sa kanilang mga mukha, tila sila rin ay dumating upang bumili ng booklet at marahil ng ilang impormasyon. Si Huang Xiaolong, Liu Yun, at Chi Wen ay pumasok sa loob, sa lobby. Naglakad sila patungo sa isang bakanteng counter at sinabi ni Huang Xiaolong ang kanyang intensyon. Ang nakapangangilabot ay ang booklet na ito na naglista ng pangalan at iba pang detalye tungkol sa mga kalahok ng Third Order High God Realm at pataas ay nagkakahalaga ng 20 milyong Wangu coins. Hindi mapigilan ni Huang Xiaolong na humanga sa kapangahasan nitong Wangu clan sa pagtatanong ng ganoong presyo. Ang isang manipis na booklet ng ilang mga pahina ay talagang nagkakahalaga ng 20 milyong Wangu coins. Ang ibig sabihin ng 10 taong bibili ay 200 milyon, ang 100 tao na bibili ay magdadala sa kanila ng 2 bilyon, ang 1,000 tao ay isang napakalaki na 20 bilyon. Ang bilang ng mga disipulong dumarating upang lumahok sa paligsahan ay hindi bababa sa 100 milyon, kung hindi higit pa. Kung lahat sila ay bumili ng kopya ng booklet na ito, kung gayon ang kita ng Wango clan mula lamang sa pag-compile ng ilang manipis na papel sa mundo ay lumampas sa kayamanan ng Black Warrior Institute na naipon sa libu-libong milenyo. Nagbayad si Huang Xiaolong ng 20 milyong Wango na barya para sa isang booklet at inilagay ito sa kanyang ossuary ring. Titingnan niya ito mamaya. Gusto ba ng young master na ito na bumili ng sandata o sandata? Isang babaeng disipulo ng Wango clan ang lumapit kay Huang Xiaolong na may matingkad na ngiti sa kanyang mukha, nagtatanong, ang ating Eternal Commerce ay mayroong lahat ng uri ng armor at armas, ang pagkakaroon ng makapangyarihang armor at sandata ay maaaring makatulong sa young master sa pagkakaroon ng magandang resulta. Sa tournament, bahagyang nag-isip si Huang Xiaolong. Para sa sandata at sandata, mayroon siyang Glory of the Water God Armor at ang Glory of the Water God Halberd, ang Heavenly God Mountain, at ang kanyang Mulberry Sword na ibinigay sa kanya ni Feng Yang, kaya hindi na niya kailangan ng anumang bagay, ngunit kaya niya mag-stock ng ilang healing pills. Kahit na mayroon siyang malaking halaga ng Spring Autumn 100 Life Divine Pellets sa loob ng ossuary ring, ang ganitong bagay ay sumunod sa kasabihang, more the better. Kaya naman, tinanong ni Huang Xiaolong ang babaeng disipulo ng Wango clan, may mga healing pills ba ang iyong Eternal Commerce? Gaya ng Spring Autumn 100 Life Divine Pellets. Ang babaeng disipulo ay mahinang humajejek, ang ating Eternal Commerce ay mayroong Spring Autumn 100 Life Divine Pellets, mayroon din tayong mga healing pills na mas mahusay kaysa doon. 3 bisita, mangyaring sumunod sa akin. Tinala niya sina Huang Xiaolong, Liu Yun, at Chi Wen sa isang side hall, ang Medicinal Pellet Hall.
Nagliwanag ang mga mata ni Huang Xiaolong, may mga healing pellet na mas mahusay kaysa sa Spring Autumn 100 Life Divine Pellet. Ito kaya ay ang Undying God Peel. Kung ito ay ang Undying God Peel, kung gayon ang kahusayan nito sa pagpapagaling ay tiyak na mas mahusay kaysa sa Spring Autumn 100 Life Divine Pellet. Ngunit, tulad ng isang maalamat na tableta, ang mga sangkap para sa pagpino sa Undying God Peel ay napakahirap hanapin. Higit pa rito, ang paraan ng pagpino ng alchemy ay matagal nang nawala sa apat na kalawakan. Hindi kaya, ang Wango clan ang may paraan ng pagpino. Ilang sandali pa ay nakarating na silang tatlo sa medicinal pellet hall. Pagamat mas maliit ang bulwagan na ito kaysa sa lobby sa harapan, hindi ito eksaktong maliit. Ang mga hanay at hanay ng mga bote na tahimik na nakaupo sa mga nakaayos na aparador na nakadikit sa apat na dingding ay naningkit sa kanilang mga mata. Mayroong hindi bababa sa ilang libong uri ng medicinal pellets sa loob ng hall, at karamihan sa mga ito ay sagradong Grade Divine pellets, habang ang ilan ay mga pellets na nawala sa apat na galaxy. Sa aparador na may label na Heling, nakita ni Huang Xiaolong ang tag para sa Spring Autumn 100 Life Divine Pellets. Gayunpaman, nakalagay sa itaas ang tatlong iba pang uri ng mga table task. Ang isa sa mga bote ay tiyak na may label na apat na karakter, Undying God Peel. Maliban sa Undying God Peel, ang iba pang dalawang uri ay tinawag na Extraordinary Divine Pellet at Myriad Cure Holy Peel. Narinig na ni Huang Xiaolong ang tungkol sa Undying God Peel dati, ngunit hindi ang Extraordinary Divine Pellet at Myriad Cure Holy Peel. Gayunpaman, dahil ang dalawang uri ng healing pellet na ito ay maaaring ilagay sa pinakamataas na antas kasama ang Undying God Peel, makatitiyak siya na hindi sila dapat maging mas masahol pa kaysa sa dating. Narito ang lahat ng uri ng healing pellets, itong tatlong ito ang mas mahusay kaysa sa Spring Autumn 100 Life Divine Pellet. Ang Undying God Peel, Extraordinary Divine Pellet, at Myriad Cure Holy Peel. Nagtanong ang babaeng disipulo ng Wango clan, maaari ko bang malaman kung anong uri at ilan ang Young Master gusto mong bumili? Hinawakan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga labi, ilang Undying God Peels, Extraordinary Divine Pellets, at Myriad Cure Holy Peels ang mayroon ka rito. Kukunin ko silang lahat. Kunin silang lahat. Nabawi ng babaeng disipulo ng Wango clan ang kanyang katahimikan makalipas ang ilang segundo, pumadjejek ng kaunti bago sinabing, marunong talaga si Young Master kung paano manligaw ng mga tao. Malamang na hindi alam ng Young Master ang Undying God Peel, Extraordinary Divine Pellet, at Myriad Cure Holy Peel. Bawat isa sa tatlong uri ng pellet na ito ay ilang daang beses ang presyo ng Spring Autumn 100 Life Divine Pellets. Ang isang bote ay halos 10 bilyon. Isang bote, 10 bilyon. Tinaliw yun at Chiwen ay lumulunok ng hindi umiiral na laway nang marinig ang presyo. Kung ito ang karaniwang magsasaka, ang marinig lamang ang presyong ito ay halos mamatay na sila. 10 bilyon ay sapat na para makabili sila ng 10 magagandang tirahan sa Black Warrior City, at ang ilang malalayong tirahan sa Ian City ay nagkakahalaga lamang ng 1 o 2 bilyon. Nagulat din si Huang Xiaolong, hindi niya inaasahan na ang Undying God Peel, Extraordinary Divine Pellet, at Myriad Cure Holy Peel ay nagkakahalaga ng 10 bilyon para sa isang bote. Ngunit hindi nagtagal ay lumiwanag siya. Hindi ba ito nangangahulugan na mas mataas ang presyo, mas mabuti ito? Hindi siya natatakot sa isang mataas na presyo, natatakot siya na ang presyo ay hindi sapat na mataas. Si Huang Xiaolong ay naglabas ng isang special na singsing, ibinigay ito sa Wango clan na babaeng disipulo, narito ang 20,000 pinakamataas na divine grade na mga espiritong bato. Itong tatlong uri ng divine pellets, kukunin ko ang lahat ng mayroon sa tindahan mo. Natulala ang babaeng disipulong Wango clan na iyon, pagkatapos ay kinilabutan siyang tumingin sa 20,000 pinakamataas na divine grade na mga spirit stone sa loob ng spatial ring. 20,000 pinakamataas na divine grade spirit stone, iyon ay 1.6 trilyon. Batay sa presyong 10 bilyon kada bote, sapat na ang pambili ng 160 bote. Ang babaeng disipulong Wango clan na iyon ay nagmamadaling umalis upang hanapin ang mataas na antas na supervisor ng Medicinal Pellet Hall.
Nang marinig ng high-level na supervisor na iyon na kumuha si Huang Xiaolong ng 20,000 pinakamataas na Divine Grade Spirit Stones para bilhin ang Undying God Pill, Extraordinary Divine Pellet, at Myriad Cure Holy Pill, nagulat din siya. Lumitaw siya sa harap ni Huang Xiaolong makalipas ang ilang sandali, personal na iniabot ang 100 bote ng 3 uri ng mga table task. Para sa mga healing pellet sa antas ng Undying God Pill, ang Eternal Commerce ay mayroon lamang mahigit 100 bote. Kaya naman, ginamit ni Huang Xiaolong ang natitirang balanse na 500 bilyon para bumili ng Spring Autumn 100 Life Divine Pellets. Nang tapos na ang lahat, lumabas sa side hall sina Huang Xiaolong, Liu Yun, at Qi Wen at pumasok sa lobby. Ngunit, nang malapit na silang maglakad palabas ng pasukan, isang hindi inaasahang matandang mukha ang nakitang naglalakad sa kanilang direksyon. Tiang Mingji. Malinaw, narito si Siang Mingji upang bumili ng booklet ng listahan ng pangalan. Napansin din niya si Huang Xiaolong at ang pagkagulat niya ay napalitan ng tuwa habang papalapit sa kanya. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 845. Magsisimula na ang tournament. Tinadya ni Siang Mingji na lumapit kay Huang Xiaolong, sinisiyasat siya mula ulo hanggang paa, umiling-iling sa pagkabigo, Perfection Stage Late 10th Order God Realm. Huang Xiaolong, binaygo mo talaga ako. Pagkatapos ng paglilinang ng napakaraming taon, hindi ka pa rin nakakalusot sa High God Realm. Noong una, akala ko maaari kang maging isang maliit na banta sa akin sa tournament na ito, ngunit ngayon. Si Siang Mingji ay nalulula ng pagkabigo. Sa totoo lang, medyo nadismaya siya kay Huang Xiaolong. Ang kanyang kaaway ay hindi pa nakakalusot sa High God Realm. Ang cultivation ni Huang Xiaolong ay masyadong mahina sa kanyang mga mata, kaya kahit napatayin niya siya mamaya hindi ito magbibigay sa kanya ng di malilimutang kasiyahan. Sumagot si Huang Xiaolong na may nakaiwas na ekspresyon, sa tingin mo talaga kaya mo akong patayin. Ang kanyang banal na sentido ay hindi napapansing dumaan kay Siang Mingji, na natuklasan na siya ay nakalusot sa Second Order High God Realm. Bukod pa rito, ito ay ang peak sa kalagitnaan ng Second Order High God Realm. Ang bilis ng paglilinang na ito ay tunay na nakakaalarma. Iniisip ang pinakamataas na lakas ni Siang Mingji sa kalagitnaan ng Second Order High God Realm na pinahusay ng Asher Dragon Divine Fire, pati na rin ang kanyang Extreme Lightning Destruction Physique. Ang lakas ni Siang Mingji ay maihahambing sa isang peak mid Third Order, marahil kahit isang late Third Order High God Realm Master. Naiintindihan na si Siang Mingji ay hindi naglagay ng Perfection Stage sa huli 10th Order God Realm sa kanyang mga mata. Gayunpaman, pinipigilan ni Huang Xiaolong ang kanyang enerhiya na maging isang Diyos. Sa kanyang nakakatakot na akumulasyon sa mga nakaraang taon, sa sandaling makapasok siya sa High God Realm, tiyak na aabot siya sa isang yugto na mas mataas kaysa sa Second Order High God Realm, at tiyak na hindi hihigit kay Siang Mingji. Sa yugto ng pagiging perpekto sa huling bahagi ng ika-10 Order God Realm, si Huang Xiaolong ay nagpino ng 1,2 milyong taong gulang na Black Lotus, nakuha ang White Tiger Divine Fire, at nang maglahon, nagpino ng 17 tangkay ng 2 milyong taong gulang na mga halamang gamot. Higit pa rito, sa loob ng 70 taon na ito, ang kanyang katawan ay pinainit sa lahat ng oras ng puwersa ng bituin ng 3 kalawakan. Ang akumulasyon ni Huang Xiaolong ay lampas sa isang kahangahangang antas. Sa sagot ni Huang Xiaolong, si Siang Mingji ay nagpakawala ng mahinang tawa. Huang Xiaolong, sinasabi mo bang hindi kita mapapatay? Malamang na hindi mo alam na isa akong peak mid Second Order High God Realm. Isang hakbang na lang at uusad na ako sa late Second Order High God Realm. Ang pagpatay sa isang hamak na God Realm cultivator na tulad mo, isang daliri lang ay sapat na. Kampante siyang tumawa, tapos muli, sa iyong kasalukuyang antas, hindi mo makikita ang aking paglilinang. Nang marinig na nakapasok na si Siang Mingji sa peak mid Second Order High God Realm, tila nawala ng kaunting kulay sina Liu Yun at Qi Wen sa kanilang mga mukha. Nakangiti pa rin si Siang Mingji sa kanyang mukha, sana hindi ka mamatay ng napakabilis sa umaapaw na kidlat na mundo.
Bagamat napakababa ng iyong kasalukuyang lakas, umaasa pa rin akong wakasan ang iyong buhay ng personal para mamatay ka sa aking mga kamay. Sa sinabi nito, tumalikod si Siyang Minji at lumakad palayo, palabas ng lobby, na wala sa karamihan. Gayunpaman, hindi niya namalayan na sa sandaling lumingon siya, pinalabas ni Huang Xiaolong ang isang mahinang strand ng internal force gamit ang kanyang daliri, na nag-iwan ng hindi matukoy na marka sa kanyang katawan. Eldest senior apprentice kuya, balik na tayo. Tinabi ni Huang Xiaolong kina Liu Yun at Chi Wen. Lumabas silang tatlo sa gusali ng Eternal Commerce Hall. Ikaapat na junior apprentice kapatid na si Siyang Minji ay nakalusot sa peak mid-second order High God Realm. Kapag pumasok ka sa overflowing lightning world, dapat kang maging mas maingat. Biglang sabi ni Liu Yun. Nang makita ang pag-aalala sa kanilang mga mukha, binigyan sila ni Huang Xiaolong ng isang nakakapanatag na ngiti, I will. Ang pagtakbo sa Siyang Minji ay nagpapahina sa kanilang mood na mamasyal sa paligid ng lungsod, kaya bumalik silang tatlo sa Surging Waves Mansion. Bumalik sa sarili niyang patio, kinuha ni Huang Xiaolong ang booklet na binili niya sa Eternal Commerce Hall at sinimulang basahin ang mga pahina. Sa unang pahina ng booklet, 13 lamang ang mga pangalan. Ang 13 pangalang ito ay pawang mga disipulo sa 4th Order High God Realm at mas mataas na kalahok sa tournament. Ang unang pangalan sa listahan ay walang iba kundi si Wango Yanhui, ang disipulo ng Wango Clan, isa na siyang pick sa unang bahagi ng 4th Order High God Realm. Ang unang pangalan sa listahan ay nangangahulugan din na siya ang pinakamalakas sa napakaraming mga disipulo sa paligsahan sa ibabaw. Ang pangalawa ay si Fang Chu, isang maagang 4th Order High God Realm, na nagmula sa Fortune Gate of Everlasting Galaxy. Sa ikatlong pwesto ay ang Zhou Yao ng Zhou Clan, pang-apat ang Mochi ng Mo Clan. Ikalima sa listahan ay ang Luo Xiaochen ng Ancient Sorcerer School. Pang-anim, Lu Dongwei ng Orthodoxian Sect. Ang ikapito ay si Peng Zhujiao ng Flying Rock Chamber. Sa ikawalong pwesto ay ang anak ng Uyang Clan Patriarch, si Uyang Wonshong, at nasa ikasyam na pwesto ay si Jian Shi ng Swordless Sect. Ang ikasampung pangalan ay tabang mula sa Giant Tribe. Ang ikalabing isang lugar ay si Yu Huyan ng Dark Elves Tribe, ang sumunod ay si Jiang Xiaozhou ng Tempest Academy, na sinundan ng Vanishing Life Island na Jushi Sanlang. Sa listahang ito ng 13 pangalan, maliban sa Wango Yanhui, ang iba pang 12 tao na cultivation ay nasa unang bahagi ng 4th Order High God Realm. Sa ibabaw, ang lahat ay tila nasa parehong antas ng lakas. Siyempre, ito ay nasa ibabaw lamang, kung sino ang talagang mas malakas o mas mahina ay mahirap sabihin sa puntong ito. Wala ni isa sa mga pamamaraan na nilinang ng mga taong ito, ang kanilang mga kasanayan, at mga sandata ang nakasaad sa booklet. Kabilang sa 13 tao, sina Wango Yanhui, Zhou Yao, at Mochi ay mula sa Eternal Galaxy, habang ang iba ay nagmula sa iba't ibang galaxy. Pamaling si Huang Xiaolong sa susunod na pahina. Mayroon talagang 176 na tao mula sa huli hanggang sa peak late 3rd Order High God Realm. Sa madaling salita, kahit isang peak late 3rd Order High God Realm ay hindi natiyak na isang lugar sa loob ng nangungunang 100. Ang bangis ng torneo ay higit na lumampas sa imahinasyon ni Huang Xiaolong. Sa kabuuan, ang bilang ng mga kalahok sa 3rd Order High God Realm at pataas ay 932 tao. Pagkatapos noon ay ang listahan ng mga pangalan mula huli hanggang peak late 2nd Order High God Realm, mahigit 3,000 tao. Para naman sa mga kalahok na may cultivation sa ibaba ng late 2nd Order High God Realm, ang kanilang mga pangalan ay hindi nakalista sa booklet. Ipinakita nito na, sa mga mata ng Wango Clan, tanging ang mga may lakas ng isang late 2nd Order High God Realm at pataas ang may pagkakataong makakuha ng lugar sa nangungunang 1,000. Ang iba ay halos walang pag-asa, kaya hindi na kailangang ilista ang mga ito. Dahil si Siyang Minji ay kasalukuyang isang peak mid-second order High God Realm, ang kanyang pangalan ay wala sa booklet kahit na si Huang Xiaolong mismo. Natapos ang pagpaparehistro noong 1 linggo. Sa pagtatapos ng huling araw, inihayag ng Wango Clan ang kabuuang bilang ng mga kalahok na disipulo mula sa lahat ng dako ng mga kalawakan, higit sa 17.62 milyong tao.
higit sa 17.62 milyong tao. Higit pa sa karaniwang populasyon ng isang malaking lungsod. Isang hiwa ng tunay na immortal na essence fire ang lumitaw sa daliri ni Huang Xiaolong na nagsunog ng booklet at naging abo. Sa kanyang antas, ang impormasyon sa booklet ay madaling nakatuon sa memorya. Tiang Mingji. Napabuntong hininga si Huang Xiaolong, isang matalim na liwanag ang kumikinang sa kanyang mga mata. Kanina, nag-iwan siya ng marka sa katawan ni Siang Mingji. Sa umaapaw na kidlat na mundo, kung nasa loob sila ng isang tiyak na hanay sa isa't isa, mararamdaman niya ang lokasyon ni Siang Mingji. Kapag nakapasok na siya sa overflowing lightning world, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay patayin si Siang Mingji, makuha ang huli sa 4 na divine fire, at pagkatapos ay sumulong sa High God Realm. Hanggat siya ay tumuntong sa High God Realm at nag-condense ng isang supreme rank godhead, si Huang Xiaolong ay may buong kumpiyansa na agawin ang unang pwesto sa tournament. Unang pwesto. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong. Sa natitirang 2 araw, si Huang Xiaolong ay nagpalipas ng gabi sa paglilinang at lumabas kasama ang kanyang guro at ang iba pa sa araw na mamasyal sa Ian City. Dumating at lumipas ang 2 araw. Lumabas si Huang Xiaolong sa Heavenly Mountain at lumabas sa kanyang silid. Habang nakatingin siya sa kalangitan, ang malambot na sinag ng sikat ng araw ay sumisilip mula sa abot tanaw na nangangako ng isang malinaw na maaraw na araw. Pagdating niya sa front hall, naroon na si Feng Yang at ang iba pa na naghihintay sa kanya. Maya-maya pa, umalis na sila papuntang Ian Square. Sa daan, medyo mabigat ang mood ni Feng Yang, nalaman na niya ang lakas ng mga kalahok na disipulo sa paligsahan at mas mataas ito kaysa sa kanyang natentiya. Xiaolong, sa sandaling dumating ka sa umaapaw na kidlat na mundo, dapat kang maging maingat. Kung makatagpo ka ng mga disipulo na late second order High God Realm, kailangan mong iwasan sila, huwag makipag-head-to-head sa kanila. Hanggat babalik ka ng buhay, masaya ako. Pinaalalahanan muli ni Feng Yang si Huang Xiaolong. Nakaramdam ng kaunting kawalan si Huang Xiaolong ngunit sumagot siya, I will, Master. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 846. Ang umaapaw na kidlat na mundo. Nang makarating ang grupo ni Huang Xiaolong sa Ian Square, siksikan na ito sa mga tao. Sa gitna ng square ay isang mas malaki kaysa sa live transmission array na maaaring maglipat ng 1,000,000 tao sa bawat pagkakataon. Sa pagtingin sa napakalaking transmission array na ito, biglang naramdaman ni Huang Xiaolong na ang grand scale transmission array ng kanyang martial spirit world ay medyo maliit. Mukhang kailangan kong buuin muli ang transmission array kapag nakabalik ako. Si Huang Xiaolong ay gumawa ng mental note. Ang transmission array ng martial spirit world ay maaaring maglipat ng 10,000 tao ng sabay-sabay, ngunit binalak ni Huang Xiaolong na palawakin ito batay sa sukat ng transmission array ng Ian Square. Marahil, gagawa siya ng mas malaking transmission array. Bagamat ang lugar ay puno ng mga tao sa bawat direksyon, batay sa markang iniwan niya sa katawan ni Siang Mingji, hindi nagtagal ay nakita ni Huang Xiaolong ang kanyang target. Nakatayo sa tabi ni Siang Mingji ang principal ng Asher Dragon Institute na si Qin Yi. Maliban sa kanya, mayroon ding ilang Asher Dragon Institute Grand Elders at mga disipulo sa paligid. Hindi nagtagal pagkatapos dumating si Huang Xiaolong, 12 figure ang sumipol sa kanila ng mataas sa ere, bawat isa sa kanila ay naglalabas ng nakakapangilabot na aura. Ang 12 tao na ito ay mga Wango clan elders. Nang si Huang Xiaolong ay dumaan sa mga pamamaraan ng pagpaparehistro, 2 Wango clan elders ang nag-usap at nakipagpustahan kay Huang Xiaolong, Wango Shou at Wango Changqing. Pareho silang Wango clan elders na kasama sa pangangasiwa sa High God Advancement Tournament. Sa pagdating ng 12 Wango clan elders, agad na tumahimik ang maingay na plaza. Bilang pagsunod sa utos ng Divine World, ang ating Wango clan ang mag-host nitong High God Advancement Tournament.
Pinagmasdan ni Wang Gushuo ang maraming tao sa plaza na nagpatuloy, naniniwala akong alam na ng lahat ng mga disipulo rito ang mga patakaran at premyo ng High God Advancement Tournament ng terminong ito, kaya ako hindi na mag-aaksaya ng panahon sa mga salita. Nais ng aming Wanggo clan na good luck sa mga kalahok na disipulo sa pagkakaroon ng magandang resulta. Walang karagdagang pagkaantala, lahat ng mga disipulo na nagparehistro at nakatanggap ng isang Jade Token mangyaring pumunta sa hanay ng paghahatid sa gitna ng plaza. Sa sandaling tumunog ang mga tagubilin ni Wang Gushuo, ang mga kalahok na disipulo mula sa iba't ibang kalawakan ay nagmamadaling pumunta sa transmission array. Si Huang Xiaolong ay hindi nagmamadali, isang dosenang paglilipat ang magdadala sa lahat ng kalahok na mga disipulo sa destinasyon, walang gaanong pagkakaiba sa pagiging unang batch o huling batch ng mga taong dumating. Ang tagal para sa High God Advancement Tournament ng terminong ito ay 2 taon, isang oras na mas maaga o isang oras mamaya ay hindi talaga mahalaga. Makalipas ang isang oras, ang 17.62 milyong alagad na nakikibahagi sa torneo ay lahat ay inilipat sa umaapaw na kidlat na mundo. Sina Huang Xiaolong at Siyang Mingji ay nasa huling batch na inilipat sa destinasyon. Sa orihinal, bilang transmission array ng lower realm, ang array ng ENCT ay hindi maaaring konektado sa overflowing lightning world ng mas mataas na realm. Gayunpaman, ang malaking shot na iyon na pinagsama-sama ang 100,000 galaxy para sa High God Advancement Tournament ay gumamit ng isang lihim na paraan na nalampasan ang lahat ng mga hadlang at batas upang i-connecta ang transmission array ng ENCT sa Divine World. Kaya, ang mga kalahok ay maaaring manatili sa umaapaw na Lightning World sa loob ng 2 buong taon. Pagkatapos ng 2 taon, si Huang Xiaolong at ang iba pang kalahok ay tatanggihan ng mga batas ng mas mataas na kaharian, na ibabalik sila sa ENCT. Pumunat ang noo ni Feng Yang ng malalim na pag-aalala habang pinapanood niya si Huang Xiaolong na pumasok sa transmission array. Master, Junior Apprentice Brother ay isang taong may malaking kapalaran. Kahit na hindi siya pumasok sa nangungunang 1,000, hindi siya haharap sa mga panganib na nagbabanta sa buhay. Hindi kailangang mag-alala masyado si Master. Pang-aaliw ni Liu yon. Tumango si Feng Yang, sa loob-loob na hinihiling na ito ang sinabi ni Liu yon. Sa oras na ito, kumikinang na may nakasisilaw na liwanag ang transmission array ng ENCT. Ang salamin na bato na inilagay sa gitna ng hanay ng paghahatid ay nagproyekto ng isang listahan ng ranggo ng pangalan. Sa pinakatuktok ng listahan ng ranking ay walang iba kundi si Wang Guyanhui. Bago ang kanyang pangalan ay isang string ng mga numero na nagbabasa ng 3,024. Sa ilalim ng pangalan ni Wang Guyanhui ay si Luo Xiaochen mula sa Ancient Sorcerer Galaxy's Ancient Sorcerer School na May 2093. Sa ibaba ay ang Everlasting Galaxy, Fortune Gate na si Fang Chu na May 2084. Ang mga pangalan ay patuloy na lumilitaw sa listahan ng ranggo ng sunod-sunod, eksaktong 3,000 mga pangalan mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang paglitaw ng listahan ng pagraranggo at ang mga detalye dito ay nagpalaki ng kaguluhan mula sa nanunood na karamihan sa mga tao pa rin sa plaza. Si Wang Guyanhui ang tunay na pinakatalentadong henyo ng Wanggo clan sa nakalipas na 10,000 taon, halos 1 oras na ang nakalipas mula nang magsimula ang torneo at nakaipon na siya ng 3,024 na puntos, nangunguna sa unang lugar. Ang kasalukuyang ranggo ay walang mapapatunayan, ang disipulo ng ating muklan na si Muchi ay tiyak na malalampasan ang Wang Guyanhui bago mo ito malaman. Ang mga talakayan at tandang ay maririnig sa lahat ng dako. Ang kani-kanilang mga angkan, pamilya, at mga elder ng sekta ay pawang nagniningning nang makita nila ang pangalan na kabilang sa kanilang sariling puwersa. Lalo na ang mga nireranggo sa top 1,000. Walang katapusang kumikislap ang mga pangalan sa mga nangungunang 1,000 ranggo na nagpapahiwatig ng mabilis na pagbabago. Ang ilan ay tumaas sa ranggo, habang ang iba ay bumaba. Gayunpaman, ang mga pangalan sa nangungunang 10 ay tila matatag, bihirang baguhin. Makalipas ang 3 oras, nanatili ang pangalan sa pinakatuktok bilang Wang Guyanhui. Sa ibaba ng kanyang pangalan ay ang iba pang mga disipulo ng 4th Order High God Realm. Guro, tingnan mo.
Si junior brother, siya ngayon ay nasa ika-1642 na lugar. Tuwang-tuwang bulalas ng panganay na disipulo ni Chinyi. Tumingin si Chinyi sa listahan ng rangkang, nahati ang kanyang mukha sa malawak na ngiti nang makita ang pangalan ni Siyang Mingji. Ang iyong junior brother ay nasa huling grupo ng mga taong inilipat, 1 oras na huli kumpara sa unang grupo. Batay sa lakas ng iyong junior brother, aakyat siya sa pinakamataas na 1,000 franc sa lalong madaling panahon. Habang nagsasalita si Chinyi, ang pangalan ni Siyang Mingji ay patuloy na tumataas sa mga ranggo habang ang kanyang mga puntos ay lalong tumataas, na lumalampas sa higit sa 100 pangalan. Habang pinapanood si Siyang Mingji na tumaas ang momentum, tumango si Chinyi na may kontentong ngiti sa kanyang mukha. Sa di kalayuan, lihim na umaasa ang grupo ni Feng Yang habang tinitingnan nila ang mga pangalan sa listahan ng rangkang. Gayunpaman, kahit na matapos nilang maabot ang apelyido sa pinakailalim ay nakita nila ang pangalan ni Huang Xiaolong, sa halip, nakita nila ang mabilis na pagtaas ng pangalan ni Siyang Mingji, na siyang dahilan ng pangit na ekspresyon ni Feng Yang, Liu Yun, Chen Yang, at ang mukha ni Qi Wen. Sa oras na ito sa umaapaw na kidlat na mundo, pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang mga tigang na bundok na nakapalibot sa kanya. Isang munting pagsimangot ang makikita sa pagitan ng kanyang mga kilay, ito ang nag-uumapo na kidlat na mundo. Itinaas niya ang kanyang ulo sa langit, tinitingnan ang mga laso ng kidlat na tumatama sa hangin at nagkakasalikop sa isa't isa. Tinangka ni Huang Xiaolong na ipalaganap ang kanyang divine sense at natuklasan na 10,000 li sa radius lamang ang kaya nitong saklawin. Hindi lamang iyon, kapwa ang kanyang Diyos na labanan ng Chi at ang tunay na immortal na Essence Force ay pinigilan sa isang tiyak na antas. Ang umaapaw na kidlat na mundo ay isang mas mataas na kaharian sa mundo, ang mga batas sa espasyo at oras nito ay naiiba sa mas mababang kaharian, kaya hindi nagulat si Huang Xiaolong na ang isang bahagi ng kanyang lakas ay pinigilan. Inasahan na niya ito. Tumigil lang siya saglit bago nawala sa isang kisap mata, lumipad pasulong. Hindi siya lumipad ng matagal nang, bigla na lang, isang dangzang na matangkad na earth bear ang tumalon mula sa lupa sa ibaba. Dalawang malalakas na paa ng oso ang sumalpok kay Huang Xiaolong, na naglalabas ng malakas na puwersa ng elemento ng lupa at kidlat. Ang lahat ng mga demonyong hayop sa umaapaw na kidlat na mundo ay nagtataglay ng lakas ng kidlat, kaya naman lahat sila ay tinawag ding kidlat na hayop. Sa pagtingin sa umaataking earth bear, hindi umiwas si Huang Xiaolong. Isang matalim na liwanag ang kumikislap mula sa dagat ng kanyang kaluluwa, naglabas ng isang soul force sword na agad na tumusok sa ulo ng earth bear. Sa kasalukuyang puwersa ng kaluluwa ni Huang Xiaolong, ang regular na Third Order High God Realm Masters ay hindi makakapagtanggol laban sa kanyang soul force sword attack, kahit na isang late 10th Order God Realm Earth Bear. Ang earth bear ay nahulog ng husto sa lupa. Kasabay ng pagkamatay ng earth bear, isang maliit na liwanag ang lumipad palabas mula sa katawan nito patungo kay Huang Xiaolong, na pumasok sa Jade Token sa loob ng kanyang katawan. Tinuri ng Divine Sense ni Huang Xiaolong ang kanyang Jade Token, napansin na may 10 puntos sa tabi ng kanyang pangalan. Ayon sa mga panuntunan sa torneo, kapag ang kalahok ay tumuntong sa umaapaw na kidlat na mundo, bibigyan sila ng mga puntos para sa bawat kidlat na hayop na kanilang napatay. Kung mas malakas ang kidlat na hayop na kanilang napatay, mas mataas ang mga puntos na kanilang matatanggap. Ang kanilang ranggo sa paligsahan ay direktang nauugnay sa dami ng mga puntos na kanilang nakolekta. Kasunod nito, napansin ni Huang Xiaolong na siya ay kasalukuyang nireranggo sa labas ng 10 milyong posisyon. Hindi nagtagal, nakita niya ang ranggo ni Siyang Mingji sa pamamagitan ng Jade Sleep. 967. Ito ang kasalukuyang ranking ni Siyang Mingji. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 847. Mas mabuting gamitin bilang canon fodder. ika-967. Pinasa ni Huang Xiaolong ang numero at ninisyan, ang taong ito ay tiyak na mabilis na tumaas sa ranggo, ngunit muli, ito ay mas mabuti sa ganitong paraan.
Ayon sa mga panuntunan sa tournament, ang pagpatay sa isa pang kakompetensya ay nagbigay daan sa kanila na makakuha ng kalahati ng mga puntos sa Jade Token ng taong iyon. Kaya, bago niya mahanap, mas maraming puntos ang naipon ni Siang Mingji, mas mataas ang bentahe ni Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay patuloy na lumipad pasulong. Pagkaraan ng ilang sandali, isang nakatagong kidlat na hayop ang biglang sumugod sa kanya mula sa likuran, isang maagang First Order High God Realm Lightning Snake. Lumawak ang mga panga nito, dalawang matalim na nakakalaso na pangil ang tumutusok pababa kay Huang Xiaolong. Ngunit bago ito umabot ng isang daang mula sa kanya, napatay ito ng isang Soul Force Sword. Sa kasalukuyang puwersa ng kaluluwa ni Huang Xiaolong, ang pagpatay sa isang kidlat na hayop sa ibaba ng Third Order High God Realm gamit ang isang Soul Force Sword ay hindi masyadong gumamit ng kanyang Soul Force. Makalipas ang halos isang oras, medyo nanlumo si Huang Xiaolong. Kahit na ang mga kidlat na hayop dito ay nagtataglay ng lakas ng mga master ng High God Realm, ang kanilang mga katawan ay hindi nagtataglay ng anumang mga Diyos. Si Huang Xiaolong ay nakapatay ng tatlong First Order High God Realm Lightning Beast, ngunit walang nakitang isang Diyos sa loob ng kanilang mga katawan. Sa simula, bahagya niyang pinagpantasya na makakakolekta siya ng malaking bilang ng mga Godhead sa panahon ng torneo upang mapinaw niya ang mga ito pagkatapos na makapasok sa High God Realm, na nagpapatatag sa kanyang tagumpay at nagpapataas pa ng kanyang lakas. Ngunit ngayon, ang kanyang mahusay na plano ay nawala sa alisan ng tubig. Isang piraso ng Divine Sense ni Huang Xiaolong ang bumaon muli sa Jade Token. Pagkatapos pumatay ng 16 na kidlat na hayop, ang kanyang posisyon ay tumaas mula sa nauna sa labas ng 10 milyon hanggang sa mga ranggo na humigit kumulang 6 na milyon. Pagkamat ang mga ranggo sa paligid ng 6 na milyon ay tila hindi dapat kalimutan ng isa na mayroong 17.62 milyong mga disipulo mula sa 100,000 mga kalawakan na nakikilahok. Ang kasalukuyang ranggo ni Huang Xiaolong ay higit sa 11 milyong disipulo sa loob ng wala pang 2 oras pagkatapos niyang makapasok sa umaapaw na kidlat na mundo. At muli, hindi niya sinasadyang maghanap ng mga kidlat na hayop. Sa ngayon, napatay pa lang niya ang mga hayop na umatake sa kanya, kung hindi, ang kanyang kasalukuyang ranking ay hihigit pa kay Siang Mingji sa ngayon. Lumipas ang isa pang oras. Ang bilang ng mga kidlat na hayop na namatay sa kamay ni Huang Xiaolong ay umabot sa 30, na nagtulak sa kanyang posisyon na tumaas ng 1 pang milyon. May isang bagay na bumabagabag kay Huang Xiaolong sa sandaling ito, halata sa mga lukot sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang paglalarawan sa umaapaw na kidlat na mundo bilang malawak ay isang maliit na pahayag, kahit na lumipad siya ng buong bilis sa loob ng 100 taon, maaaring hindi siya makabuo ng bilog pabalik sa panimulang punto. Pagamat nag-iwan siya ng marka sa katawan ni Siang Mingji, mas madaling sabihin kaysa gawin na mahanap siya, pagkatapos ng lahat, ang markang iyon ay limitado sa isang tiyak na distansya. Kahit na siya at si Siang Mingji ay kabilang sa huling grupo ng mga kalahok na inilipat dito, lahat sila ay nakakalat sa iba't ibang lokasyon pagkatapos ng paglipat sa halip na dumating bilang isang grupo sa parehong lokasyon. Mahigit 2 oras na ang lumipas, ngunit hindi pa niya nakikita ang iba pang mga kalahok na disipulo. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim, inalis ang hindi kinakailangang mga kaisipan sa kanyang isipan. Nararamdaman niya na kung si Siang Mingji man iyon o si Yellow Tianfeng iyon, maaga o huli ay masasalubong niya sila. As if it was fated. Nang malapit nang umalis si Huang Xiaolong, ang tunog ng malakas na hangin ay nagmula sa malayo. Paglingon niya, nakita niya ang 5 alagad na nakasuot ng eskarlata na damit na lumilipad patungo sa kanyang direksyon. Maliwanag, ang 5 alagad na ito ay mula sa iisang sekta o pamilya. Pagamat ang 5 ito ay hindi pa nakakapasok sa High God Realm, ang kanilang cultivation ay umabot sa perfection stage sa huli 10th Order God Realm. Kalaban ng bawat isa sa kanilang lakas ang nangungunang 10 sa High God Advancement List. Nang mapansin ng 5 disipulong nakasuot ng eskarlate si Huang Xiaolong, saglit silang nagulat bago napangiti. Hindi ko inaasahan na makatagpo ako ng isang naliligaw na disipulo ng pamilya dito. Natawa naman ang isa sa kanila. Sixth senior brother, papatayin ba natin siya at pagnanakawan ang kanyang mga puntos?
Tanong ng isa pang alagad na may pinanibik sa kanyang boses. Hindi na kailangan. Batay sa paglilinang ng batang ito, sa loob lamang ng 2 o 3 oras ay hindi niya dapat pinatay ang ganoong karaming kidlat na hayop. Ang pagpatay sa kanya ay hindi magbibigay sa atin ng maraming puntos. Kontrolin mo siya at i-scout niya ang landas para sa atin, mas mabuting gamitin siya bilang kumpay ng kanyan. Ang mga taong ito ay hindi nagabala na ibaba ang kanilang mga boses, ni hindi sila nagabala na itago ang kanilang plano, bawat salita ay malinaw na nakarating sa mga tainga ni Huang Xiaolong. Dumating ang 5 disipulo sa harap ni Huang Xiaolong, kumalat upang palibutan siya, na humaharang sa lahat ng mga daanan ng pagtakas. Anak, narinig mo ang sinabi namin ngayon, 2 ang pagpipilian mo. Ang isa, na pinatay namin at ipinamahagi ang kalahati ng iyong punto sa pagitan namin, o 2, ay naghahanap ng daan para sa amin tulad ng isang masunuring batang lalaki. Sinabi ng isa sa kanila ng may mataas na hangin, na nanunuya kay Huang Xiaolong, mayroon kang 1 minuto para pag-isipan ito. Ang sulok ng mga labi ni Huang Xiaolong ay kumerba sa isang bahagyang ngiti, 1 minuto. Masyadong mahaba iyon. Masyadong mahaba ang 1 minuto. Nataranta ang 5 alagad. Bago sila makapag-react, isang matalim na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong. 4 na espadang gawa sa puwersa ng kaluluwa ang sumipol sa hangin, tumusok sa 4 sa noo ng 5 disipulo. 4 na katawan ang bumagsak sa lupa. Ang natitirang disipulo ay tulalang tumingin sa 4 na katawan, unti-unting gumagapang ang takot sa kanyang mukha. Sa sumunod na sandali, lumuhad siya sa hangin, nagsusumamo, "Senyor, maawa ka, mga disipulo kami ng Flaming Fire Sect, pakisuyo sa aming panganay na senior brother at iligtas mo ako." Ang aming eldest senior brother ay si Zhang Kai, isang late Third Order High God Realm Master. Pumasok din siya sa umaapaw na kidlat na mundo. Zhang Kai. Sa booklet ng Wango Clan na nakalista ang mga pangalan ng ilang kalahok, nakita niya talaga ang pangalang ito. Gayunpaman, nang matapos sabihin ng Flaming Fire Sect na disipulo ang lahat ng ito, hinayla siya pataas patungo kay Huang Xiaolong ng isang hindi nakikitang puwersa. Isang purple na karakter ang lumipad mula sa mga mata ni Huang Xiaolong at nag-drill sa kaluluwa ng Flaming Fire Sect na disipulo. Makalipas ang ilang sandali, natapos na ang paglilinis ng kaluluwa. Si Huang Xiaolong ay may napakalimitadong kaalaman tungkol sa umaapaw na kidlat na mundo, umaasa siyang makakuha ng ilang impormasyon mula sa mga alaala ng alagad ng Flaming Fire Sect na ito. Ito ang dahilan kung bakit iniwan niyang buhay ang isang alagad, gayunpaman, nabigo siya sa huli. Ang kaalaman ng alagad ng Flaming Fire Sect na ito sa Overflowing Lightning World ay kasing dami ng kay Huang Xiaolong. Pagkatapos ay bahagya niyang tinapik ang isang daliri sa noo ng disipulo at ang isang hiwa ng tunay na walang kamatayang esensya na apoy ay kumalat sa katawan ng disipulo, na sinusunog ang lahat ng bagay na naging abo, maging ang kanyang kaluluwa. Kinuha ni Huang Xiaolong ang 5 special na singsing gamit ang isang wave ng kanyang kamay, pagkatapos ay mabilis na umalis. Isang araw ang lumipas habang ang dilim ay dahan-dahang nagtaas ng kumot sa kalangitan. Ang kalangitan sa gabi ng umaapaw na kidlat na mundo ay wala sa buwan at mga bituin. Bukod dito, napansin ni Huang Xiaolong na ang kidlat sa kalangitan sa itaas ay talagang tumaas sa bilang at dala sa gabi, na nagbubunga ng matinding presyon sa puso ng isang tao. Ang maalo na dagandong ng mga kidlat na hayop ay tila walang katapusan sa buong gabi. Ang lahat ng mga uri ng kidlat na hayop na nagtatago sa araw ay nagsilabasan sa oras na ito. Kahit na ang oras ng gabi sa Overflowing Lightning World ay mas mapanganib kaysa sa araw, si Huang Xiaolong ay patuloy na lumilipad pasulong sa isang direksyon. Sa iba't ibang mga kidlat na hayop na lumalabas sa gabi, ito ang pinakamahusay na oras upang makakuha ng ilang mga puntos. Pagkatapos ng isang araw ng pangangaso, pagdaragdag ng mga puntos mula sa 5 Flaming Fire Sect na disciples, ang ranking ni Huang Xiaolong ay tumaas hanggang sa 2 milyong hanay. Sa hindi malamang distansya mula sa Huang Xiaolong, isang figure ang umaaligid sa itaas ng tuktok ng bundok. Ang mga pinong guhit ng kidlat ay sumirit sa kanyang katawan, na nagmumukha sa kanya na epitome ng isang sinaunang lightning god. Ang taong ito ay walang iba kundi si Siang Mingji.
2,321,643. Tinuri ng Divine Sense ni Siyang Mingji ang Jade Token sa kanyang katawan. Nang matuklasan niya ang posisyon ni Huang Xiaolong, tumikim siya, mapanuksong umiling, "Huang Xiaolong, ito lang ba ang lakas mo?" Samantalang siya, pagkatapos ng isang araw ng pangangaso, ay umakyat sa ika-563 na pwesto. Isa pa, kailangan pa niyang magseryoso. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 848. F asterisk King Blind Dog Eyes. Kung ikukumpara kay Siyang Mingji, ang ranking ni Huang Xiaolong ay mas masahol pa sa aso. Ang isa ay nasa pinakamataas na 600, ang isa ay higit sa 2 milyon, ang agwat ay masyadong malawak, isang distansya na mas malawak kaysa sa 180 milyong li. Kinuha ni Siyang Mingji ang kanyang Divine Sense mula sa Jade Token, hindi na inaalala ang ranking ni Huang Xiaolong. Sa kanya, mahina si Huang Xiaolong hanggang sa puntong nawala na siya ng interes, hindi na siya banta sa kanya. Ngayon, sa umaapaw na kidlat na mundo na ito, ang kanyang mga kalaban ay ang mga late Third Order High God Realm at mas mataas. Sa loob nitong umaapaw na kidlat na mundo, ang aking Extreme Lightning Destruction Physique ay katulad ng isang isda na bumabalik sa tubig, hindi lamang ako makakakuha ng mga puntos habang ako ay nangangaso ng mga kidlat na hayop, maaari ko ring makuha ang puwersa ng kidlat ng umaapaw na kidlat ng mundo upang linangin. Halos hindi mapigilan ni Siyang Mingzi ang pananibik sa kanyang mga mata, sa loob ng isang taon, makaka-advance na ako sa late Third Order High God Realm. Sa oras na iyon, maaari akong ganap na makapasok sa nangungunang 100. Tumawa si Siyang Mingji sa mahinang boses sa dulo. Mula sa kalangitan sa itaas, ang hindi mabilang na mga kidlat ay patuloy na tumatama, na pumasok sa katawan ni Siyang Mingji. Ang pag-hover sa itaas ng kanyang soul sea ay isang napakalaking godhead na tila na condensed mula sa kidlat, nilalamon ang puwersa ng kidlat na pumasok sa kanyang katawan sa isang kakilakilabot na bilis at ginagawa itong pinakadalisay na elemento ng kidlat na God Force at batas ng Diyos ng kidlat. Ang kidlat ng umaapaw na kidlat ng mundo ay may mataas na grado at mataas na kadalisayan. Ang paglilinang dito sa loob ng isang araw ay mas mahusay kaysa sa pagtatanim sa ipinagbabawal na lupain ng Asher Dragon Institute sa loob ng isang buong buwan. Ang sinumang master ng High God Realm na nag-cultivate ng elemento ng kidlat ay hindi makaka-absorb ng puwersa ng kidlat sa umaapaw na lightning world na ito tulad ng ginawa ni Siyang Mingji. Iba siya dahil mayroon siyang Extreme Lightning Destruction Physique. Pang-anim sa 3,000 natatanging pangangatawan. Maliban sa kanyang Extreme Lightning Destruction Physique, si Siyang Mingji ay nag-condense ng top rank 10 Lightning Element Godhead. Biglang, isang kidlat na hayop ang tumalon at inatake si Siyang Mingji. Gayunpaman, nang makarating ito sa kanyang tagiliran, naitaboy ito ng kumikislap na kidlat sa kanyang katawan, na naging kulay abong-abo na nakakalat sa hangin. Ito ang kapangyarihan ng apoy ng kidlat. Bukod dito, hindi ito ang karaniwang apoy ng kidlat, ito ay ang kakaibang apoy ng kidlat ng Extreme Lightning Destruction Physique. Ang gabi ay ang pinakamahusay na oras para sa pangangaso. Isang bloodlust light ang kumislap sa mga mata ni Siyang Mingji. Napangisi ang kanyang bibig, "I like it." Ang kanyang anyo ay naging isang bahid ng liwanag, naglalaho sa gabi. Magsisimula na ang night hunt. Habang ang mga kidlat na hayop ay patuloy na namamatay sa ilalim ng kamay ni Siyang Mingji, ang kanyang posisyon ay tumaas sa mga hanay. Sa oras na ito, sa paligid ng perimeter ng Ian Square, si Seng Chu ng Asher Dragon Institute ay nanood habang ang pangalan ni Siyang Mingji ay kumikinang ng mas maliwanag habang siya ay tumaas sa mga ranggo. Masayang tawa ang pinakawalan niya, "Master, tingnan mo, tumaas na naman ang ranking ni Junior Brother, malapit na talaga siya sa 500. Sa loob ng 2 oras, siguradong makakapasok na siya sa top 500. Nagmalaki si Chinny, lahat mula sa Asher Dragon Institute ay nasa sabik at puno ng ngiti. Ang mga masters mula sa 4 na puwersa ng kalawakan na nakatayo sa malapit ay tumingin sa kanila na may naiinggit na mga tingin.
Ang mga alagad mula sa libu-libong mga kalawakan ay nakibahagi sa paligsahan na ito. Kahit kaninong alagad iyon, ang makapasok sa pinakamataas na 1,000 ay nagdala ng pinakamataas na kaluwalhatian sa mga puwersang pinanggalingan nila. Si Feng Yang na nakatingin sa malayo ay napansin din ang pagpapabuti ng posisyon ni Siang Mingji sa pamamagitan ng listahan ng rangkang. Nang makita ang mapagmataas na nakangiting mukha ni Qin Yi, hindi komportable ang kanyang puso. Bahagyang lumingon si Qin Yi kay Feng Yang, isang malawak na ngiti sa kanyang mukha. Feng Yang, hindi mo akalain na mangyayari ito, tama ba? Ang gulong ay umiikot at ang bawat tao ay may kani-kanyang araw. Ang aking alagad na si Siang Mingji ay makakamit ang gayong magandang posisyon. Hehe, iniisip ko lang kung anong ranggo ang naabot ng disipulo mong si Huang Xiaolong. Nasa hanay ba ito ng 10 milyon? Baka mas mababa sa 12 milyon. Humisi si Seng Chu na may nakangiting mukha. Guro, sa tingin ko ay sobra mong tinatansya si Huang Xiaolong na sinasabing nasa 10 milyong saklaw siya. Tinasabi ko na siya ay tiyak na nasa dulo ng 17 milyon. Si Qin Yi at ang mga mula sa Asher Dragon Institute ay sumabog sa tawa. Dahil sa katotohanan na ang listahan na nakaproyekto sa itaas ng sentro ng Ian Square ay nagpakita lamang ng hanggang 3,000 mga pangalan, na iniiwan ang mga resulta ng natitirang mga disipulo na hindi alam, ang grupo ni Feng Yang ay walang kahit kaunting bakas ng ranggo ni Huang Xiaolong. Nabatid na mayroong higit sa 17 milyong mga disipulo ang nakikilahok sa torneo na ito, kaya nang sabihin ni Seng Chu na si Huang Xiaolong ay malamang na nasa dulo ng 17 milyon, sina Liu Yun at Qi Wen ay namula sa galit. Hindi rin ganoon kagande si Feng Yang. Gayunpaman, hindi makakasagot si Feng Yang nang hindi nalalaman ang ranking ni Huang Xiaolong. Nagtataka ako kung sino ang nag-claim na si Huang Xiaolong ang pinakatalentadong henyo ng ating apat na kalawakan sa hindi mabilang na milenyo, nakakatuwang mga mata ng aso. Isang Asher Dragon Institute Grand Elder ang ngumisi. Tama, kumpara sa ating junior brother, na si Huang Xiaolong ay walang iba kundi basura. Si Seng Chu ay nagpatuloy ng may labis na katapangan. Ang aming junior brother ay ang tunay na henyo ng apat na kalawakan, na si Huang Xiaolong ay isang umutot lamang. Maghintay hanggang ang ating junior brother ay makapasok sa nangungunang 100, ang ating junior brother ay magdadala ng pinakamalaking kaluwalhatian sa apat na kalawakan. Si Liu Yun at Qi Wen ay nagngangalit. Isang matalim na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Feng Yang habang siya ay malamig na humikbi. Sa tingin mo talaga ang Siang Mingji ng iyong Asher Dragon Institute ay maaaring makapasok sa nangungunang 100? Unang araw pa lang ito, masyado pang maaga para matuwa. Sino ang nakakaalam na si Siang Mingji ay maaaring mamatay pagkaraan ng ilang araw? Bumagsak ang ekspresyon ni Qin Yi. Ito ang dapat kong sabihin sa iyo. Huwag mag-alala, ang Huang Xiaolong na iyon ay nakatakdang hindi na bumalik. Sa ibang lokasyon, ang 12 Wango Clan Elders ay nakangiti ng maliwanag na nakatingin sa listahan ng rango. Sa unang lugar ay Wango Yanhui pa rin. Isang araw ang lumipas at ang mga puntos ni Wango Yanhui ay umabot na sa 66,035. Nasa ikalawang pwesto ang Fangko ng Fortune Gate na may 61,041 puntos. Nasa ikatlong pwesto si Mochi mula sa Muklan na may 50,649 na puntos. Ang unang lugar ng High God Advancement Tournament ng terminong ito ay tiyak na kabilang sa aming Wango Clan. Tumawa ng mahina si Wango Changqing habang sinasabi niya. Ang batang Wango Yanhui na ito ay talagang hindi binhaygo kaming matatanda ngunit sayang, ang aming Wango Clan ay mayroon lamang isang disipulo na maaaring makapasok sa nangungunang 10. Napabuntong hininga si Wango Shuo. Tinasabi ko, matandang lalaki, na ang batang Wango Yanhui ay maaaring makakuha ng unang lugar, hindi ka pa rin nasisiyahan. Kung ang lahat ng nangungunang 10 lugar ay monopolyo ng ating Wango Clan, ito ay hindi makalangit. Imposible. Ang isa pang Wango Clan Elder, si Wango Yuan ay tumawa. Gayunpaman, kahit na si Wango Zinabrat at Wango Rui na batang babae na iyon ay hindi makakakuha ng pwesto sa top 10, ang top 100 ay hindi problema para sa kanila.
Sa tournament na ito, ang kanilang Wango clan ay may mahigit 400 disipulong lumahok. Bagamat ang mga talento ni Wang Guzin at Wang Gurui ay hindi maihahambing sa mga talento ni Wang Goyanhui, sila ay mga nangungunang henyo pa rin na ang pinakamataas na mga masters ng late Third Order High God Realm. Pareho silang kasalukuyang nirerango sa loob ng nangungunang 100. Mabilis na lumipas ang 5 araw. Ang apat na mga Panginoon ng Kalawakan na nagtitipon sa parisukat ay nagkalat ng malaking bahagi. Sa unang 2 araw, ang mga master na ito ay may lihim na pag-asa na ang mga disipulo mula sa kanilang mga pamilya o sekta ay maaaring umangat sa ranggo. Gayunpaman, pagkaraan ng 5 araw, ang kanilang kabiguan ay pumutok sa anumang pag-iisip ng swerte o pag-asa na mayroon sila. Unti-unti, nawala ng interes ang mga taong ito na tumitig sa listahan ng ranggo at umalis sa plaza. Master, bumalik muna tayo sa Surging Mansion. Medyo nagalinlangan si Liuyon bago nagsalita. Napabuntong hininga si Fanyang sa kanyang puso, tumango kay Liuyon, sige. Lumipas ang 5 araw, ngunit ang pangalan ni Huang Xiaolong ay hindi lumabas sa nangungunang 3,000. Bagamat hindi matansya ni Fanyang ang kasalukuyang ranking ni Huang Xiaolong, ang isang bahagi ng kanyang kumpiyansa ay nabawasan. Sa halip na maghintay dito at tiisin ang mapagmataas ng ngiti at walang humpay na pangungutya ng Asher Dragon Institute, mas mabuting bumalik sila sa Surging Waves Mansion at maghintay ng balita. Sa makatuwid, umalis din ang grupo ni Fanyang sa Ian Square. Napangisi si Chinyi nang mapansin niyang umalis ang grupo ni Fanyang, pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagmamasid sa listahan ng rangkang. Sa oras na ito, si Siang Mingji ay hindi lamang nakapasok sa nangungunang 500, siya ay nakaupo sa ika-363 na pwesto. Isang lugar sa spotlight. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 849. Isang Megapolis. Sa pagtingin sa pangalan ni Siang Mingji na nagniningning sa listahan ng ranggo, lalong lumakas sa nakalipas na 5 araw, ang nagniningning ng ngiti sa mukha ni Chinyi ay lalong nakakabulag. Sa oras na ito, sa Overflowing Lightning World, 2 streak ng liwanag ang nag-drill sa Jade Token sa loob ng katawan ni Huang Xiaolong na agad na nadagdagan ang kanyang mga puntos. 46,972 puntos. Ito ang mga puntos ni Huang Xiaolong na ang kasalukuyang ranggo ay nasa 50,368. Bagamat ang pinakamababa sa top 50,000 ay malayo sa posisyon ni Siang Mingji, itinuring pa rin itong makabuluhang pag-unlad. May mga disipulo ng First Order High God Realm na nasa ibaba ni Huang Xiaolong sa rank. Sa paligsahan na ito, mayroong higit sa 20,000 mga disipulo ng Late First Order High God Realm at mas mataas. Dagdag pa sa mga cultivator ng unang bahagi ng First Order High God Realm, ang kanilang bilang ay lumampas sa 3,000,000. Sa makatuwid, ang mga disipulong niranggo sa nangungunang 10,000 ay halos huli na sa First Order High God Realm at pataas, na may iilan lang na perfection stage na late 10th Order God Realm cultivator tulad ni Huang Xiaolong na nagawang umakyat sa hanay ng 50,000. Tinagtagal pagkatapos kumain ng Spring Autumn 100 Life Divine Pellet, lumipad si Huang Xiaolong mula sa isang lambak, patuloy na lumilipad sa isang tiyak na direksyon. Ang mga kidlat na hayop na nakasalubong niya sa daan ay pinatay lahat gamit lang ang Soul Force Sword. Lumipas ang araw-araw. Sa isang kisap mata, ang mga kalahok ay gumugol ng isang buwan sa umaapaw na Lightning World. Sa loob ng isang buwang ito, hindi huminto si Huang Xiaolong upang magpahinga, patuloy na lumilipad sa isang direksyon. Sa tuwing naramdaman niyang malapit nang maubos ang kanyang God Battle Chi at Soul Force, kumonsumo siya ng Spring Autumn 100 Life Divine Pellet at gumamit ng Instant Recovery upang bumalik sa kanyang pinakamataas na kondisyon. Sa daan, nakasalubong niya ang ilang grupo ng mga disipulo. Ang ilan ay nag-iisa tulad ni Huang Xiaolong, at mayroon ding mga disipulo mula sa iba't ibang background na nagsama-sama upang bumuo ng isang grupo, pati na rin ang mga grupo na puro mga disipulo mula sa parehong puwersa. Ang bawat isa sa mga taong ito ay malakas at may malaking tiwala sa kanilang sariling lakas.
Kaya naman, may iilan na may intensyon na patayin si Huang Xiaolong at nakawan ang kanyang mga puntos nang makita nila ang isang napakaliit na yugto ng pagiging perpekto sa huling bahagi ng ikasampung Order God Realm na disipulo sa kanyang sarili. Naturally, maiisip ng isa ang pagtatapos ng mga taong ito na kumilos ayon sa kanilang pagnanais. Matapos patayin ang ilang grupo, mayroon pang 20 special ring sa loob ng outer ring ni Huang Xiaolong. Ang mga alagad na karapat-dapat na lumahok sa paligsahan ay ang lahat ng nangungunang mga henyo ng kanilang mga kalawakan, ang kanilang mga special ring ay tiyak na naglalaman ng maraming magagandang bagay. Maaaring hindi ito kapakipakinabang kay Huang Xiaolong, ngunit maaari niyang gamitin ang mga ito para gantimpalaan ang kanyang mga nasasakupan ng martial spirit world kapag bumalik siya. Matapos lumipas ang unang buwan, tumaas muli ang rango ni Huang Xiaolong mula sa dati niyang ibaba sa 50,000 hanggang sa itaas na kalahati ng 20,000 sa 23,645. Sa ilang grupo ng mga disipulong pinatay niya, ang pinakamalakas ay ang pinakamataas na late First Order High God Realm, ngunit ang kanilang mga naipon na puntos ay ganoon lang karami, kung hindi, si Huang Xiaolong ay nakapasok na sa pinakamataas na 20,000. At muli, si Huang Xiaolong ay hindi masyadong nag-aalala sa kanyang kasalukuyang pagganap. Sa panahong ito, nakatutok pa rin siya sa paghahanap kay Siang Mingji, o kung hindi, batay sa kanyang lakas, madali na siyang sumugod sa top 100 sa ngayon. Ika-132 na lugar. Tinusuri ni Huang Xiaolong ang token ng Jade para sa pag-unlad ni Siang Mingji na may isang nakaka-deprecate na ngiti. Sa paghusga mula sa mga resulta, ginawa ni Siang Mingji ang lahat sa loob ng isang buwang ito. Kasunod ng trend na ito, sa 1 o 2 buwan, papasok siya sa top 100. Pagkamat nabigo siyang mahanap si Siang Mingji nitong isang buwan, hindi nagmamadali si Huang Xiaolong. Inaasahan niyang mahanap si Siang Mingji pagkatapos niyang makapasok sa nangungunang daan. Sa kabilang panig, sa plaza ng ENCT, ang mga miyembro ng Asher Dragon Institute Group ay matamang nakatitig sa ranking board, pinagmamasdan ang ranking ni Siang Mingji na dahan-dahan ngunit patuloy na umaakyat patungo sa pinakamataas na 100. Ang kanilang mga mukha ay namumulaklak na parang bulaklak sa tagsibol. Inaalala ang katotohanan na mayroong higit sa 17 milyong mga disipulo mula sa malapit sa 100,000 mga kalawakan na nakikilahok sa High God Advancement Tournament na ito, lahat sila ay mga henyo sa mga henyo, isang malaking kaluwalhatian para sa isa sa kanilang mga disipulo na makakuha ng isang pwesto sa tuktok. Daan. Naisip na ni Chinyi ang eksena kung saan ang kanyang disipulong si Siang Mingji ay isa sa nangungunang 100 nanalo na nakagugulat sa 4 na kalawakan, ang kaguluhan na ay dudulot nito. Dahil dito, laganap ang reputasyon ng kanilang Asher Dragon Institute sa malayo. Nagtataka ako kung anong ranking mayroon si Huang Xiaolong. Casual na binanggit ng isang Asher Dragon Institute Grand Elder. Si Seng Chu ay nagpalabas ng malamig na tawa, anong uri ng magandang rango ang maaaring makamit ng isang God Realm. Kung ako ang bahala, sinasabi ko na si Huang Xiaolong ay nahihirapan pa rin sa ibaba ng 10 milyon. Tama iyan. Sino ang nakakaalam, marahil na si Huang Xiaolong ay namatay na sa umaapaw na kidlat na mundo. Ang isa pang Asher Dragon Institute Grand Elder ay tumunog, ang kanyang tono ay puno ng pangungutya. Si Junior Brother ay tumaas ng 2 pwesto. Biglang napasigaw si Seng Chu sa tuwa. Ang lahat ng miyembro ng Asher Dragon Institute ay lumingon upang tingnan ang listahan ng ranking, at sa katunayan, sa maikling sandaling iyon ay nagpalitan sila ng ilang salita. Si Siang Mingji ay tumaas ng 2 lugar sa listahan, na nakakuha ng ika-130 na posisyon. Lahat sila ay tumawa ng malawak. Sa isang kisap mata, 2 buwan na naman ang lumipas. Papasok na ang tournament sa ika-4 na buwan nito. Sa unang buwan, ang mga pagbabago sa listahan ng rango ay madalas dahil sa mabilis na pagbabago sa mga naipong puntos ng mga disipulo, samantalang ngayon, sa pagtatapos ng ika-3 buwan, ang mga bagay ay tila maayos na. Hindi binaygo ni Siang Mingji ang mga miyembro ng Asher Dragon Institute, sa wakas ay nakapasok sa nangungunang 100. Higit pa rito, bumaril siya hanggang sa ika-89 na pwesto.
Dahil mas mataas ang mga puntos ng kalahok, mas maliwanag ang kanilang pangalan sa listahan ng rango, ang pangalan ni Siang Mingji ay walang alinlangan na kapansin-pansin. Guro, si Feng Yang ang matandang iyon. Biglang bumulong si Seng Chu kay Chinyi. Lumingon si Chinyi at ang iba pang miyembro ng Asher Dragon Institute para tingnan, nakita sina Feng Yang, Liu Yun, at ang iba pa na naglalakad mula sa malayo. Sa 3 buwang ito, si Feng Yang at ang kanyang mga disipulo ay pupunta upang suriin ang listahan ng rango tuwing 10 araw o higit pa. Kahit na alam nilang napakaliit ng pagkakataon na makapasok si Huang Xiaolong sa nangungunang 3,000, si Feng Yang ay nagkikimkim pa rin ng kaunting pag-asa, umaasa ng isang himala. Feng Yang, hindi ko inaasahan na hindi ka pa rin susuko sa yugtong ito. Nang makitang muli si Feng Yang sa plaza, sinimulan siyang kutsain ni Chinyi sa malamig na boses, huwag mong sabihin sa akin na talagang naniniwala kang may mangyayaring milagro. Sa tuwing darating si Feng Yang para tingnan ang listahan ng rangkang, sasamantalahin ni Chinyi ang pagkakataon na kutsain siya. Nagbigay ito kay Chinyi ng instant na pakiramdam ng kasiyahan. Sa kasamaang palad, napakaraming mga himala sa mundo. Humisi si Chinyi, talagang madidismaya kayong muli. Ipinapayo ko sa iyo na huminto sa pagpunta. Nakakalungkot na sabihin ito, ngunit malamang napatay na si Huang Xiaolong. Ang mga tingin ni Feng Yang ay matalim na parang mga talam. Hindi pinansin ang mga panunuyan ni Chinyi, tumingin siya sa listahan ng rangkang, ngunit hindi pa rin lumalabas ang pangalan ni Huang Xiaolong. Nang mapansin si Siang Mingji na nasa ika-89 na pwesto, lalong naging pangit ang ekspresyon ni Feng Yang. Balik tayo. Ilang sandali pa, sinabi ni Feng Yang sa kanyang 3 disipulo. May hangin ng kalungkutan sa paligid ni Feng Yang nang umalis siya sa plaza. Sa oras na ito sa overflowing lightning world, nakuha ni Huang Xiaolong ang kanyang divine sense mula sa Jade Token. Ika-4,346 na pwesto, ito ang kasalukuyang posisyon ni Huang Xiaolong. Sa pangkalahatan, ang mga disipulo na maaaring umakyat sa pinakamataas na 5,000 ay nagtataglay ng lakas ng isang late second order high god realm at mas mataas. Kung nalaman na ang isang god realm cultivator tulad ni Huang Xiaolong ay talagang nakapasok sa pinakamataas na 4,000, sapat na ito upang magdulot ng kaguluhan sa Ian Square. Gayunpaman, ang listahan ng rango na nakaproyekto sa Ian Square ay nagpakita lamang ng nangungunang 3,000 mga pangalan at hindi nagpakita ng cultivation realm at lakas ng mga disipulo. Kaya naman, hindi napansin ang pag-iral ni Huang Xiaolong. Maging si Siang Mingji, na nagbigay pansin sa kanya sa mga unang araw ay tumigil sa paggawa nito pagkatapos ng nakakabigo na pagganap ni Huang Xiaolong. Ganoon din ang nangyari sa mga disipulo ng Yellow Family. Sa araw na ito, si Huang Xiaolong ay lumilipad pasulong gaya ng dati nang, bigla-bigla, tumigil siya sa himpapawid na may pagtatakang ekspresyon. May isang megapolis sa di kalayuan. Mayroon talagang isang lungsod sa umaapaw na lightning world. Ang posibilidad na ito ay hindi kailanman nangyari kay Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 850. Pagpindot sa nangungunang 3,000. Sa pagtingin sa mga gusali sa loob ng megapolis sa harap niya, hindi mahulaan ni Huang Xiaolong kung saan sila gawa. Ang mga pader ng lungsod ay sumasalamin sa isang mahinang itim na liwanag, ang makapal na mga patong ng madilim na ulap ay tila permanenteng lumilipad sa itaas ng lungsod na may kidlat na humahampas sa kanila tulad ng mga dragon. Mula sa kasalukuyang lokasyon ni Huang Xiaolong, ang megapolis ay nagmistulang lungsod na bumangon mula sa impyerno, na naglalabas ng marahas na aura ng pagpatay na nagpapalpitate sa puso ng isang tao. Kahit na siya ay nasa malayong distansya mula sa lungsod, ang napakalaking mapanirang puwersa na nagmumula sa higanting madilim na ulap na may mga bahid ng kidlat ay naglabas ng isang presyon na naramdaman niya hanggang sa kanyang kaluluwa. Nag-alinlangan sandali si Huang Xiaolong bago siya lumipad patungo sa nakakatakot na lungsod. Habang siya ay lumilipad patungo sa lungsod, 3 figure ang nakatago malapit sa mga pintuan ng lungsod.
Itinago ng tatlong figurang ito ang kanilang mga aura at presensya, ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng kakaibang ningning na nagpapahintulot sa kanila na maging isa sa kanilang paligid. Kahit na naglalakad sa tabi nila, hindi makikita ng isa ang kanilang presensya. Ang tatlong ito ay pawang pinakamataas na late second order High God Realm disciples mula sa Water Clan ng Prestige Galaxy. Isa itong sinaunang angkan, isa sa iilang pinakamakapangyarihang angkan ng Prestige Galaxy. Ang tatlong figure na ito ay bahagi ng Water Clan disciples na pumasok sa tournament, ang mas malakas sa grupong iyon, at ang kasalukuyang ranking ng tagapagmana ay nasa pagitan ng 3 hanggang 4,000. Mahigit isang buwan nang nagtatago silang tatlo malapit sa mga pintuang daan ng lungsod na nabiktima ng mga alagad na dumaraan. Gayunpaman, silang tatlo ay hindi sakam, pinapatay lamang ang mga disipulo sa ibaba ng Third Order High God Realm. Sa pagtutulungan nilang tatlo, hindi makakatakas mula sa kanilang mga kamay ang isang peak late second order High God Realm na noalay sa pangunahing grupo, hindi pa banggitin ang katotohanan na silang tatlo ay nagtataglay ng isang sinaunang divine artifact na maaaring ihiwalay ang mga pagbabago sa espasyo at enerhiya sa paligid ng isang tao. Kahit na sila ay lumaban at pumatay ng isang tao, walang sinuman sa labas ang maaaring makakita ng anuman, at walang paraan upang maimbestigahan kung sino ang pumatay sa kanila. Kaya naman, kahit na umalis na sila sa umaapaw na kidlat na mundo, hindi sila natatakot na may dumating na manggulo sa kanila. Sa loob ng mahigit isang buwan, ang bilang ng mga disipulong namatay sa kanilang mga kamay ay malamang na umabot sa 100, marahil ay higit pa. Ang pagkuha ng isang bagay ay mas mahusay kaysa sa hindi pagkuha ng kahit ano. Ang isa pang tao ay nagsabi, darating ang bata, lumipat tayo. Lumipad ang tatlong figure mula sa kanilang pinagtataguan upang umatake. Ano man ang lakas ng kabilang partido, silang tatlo ay laging magkasamang umaatake. Pagkatapos lamang na ang mga puntos ay maipamahagi ng pantay-pantay sa kanila pagkatapos mapatay ang kalaban. Habang ang tatlo ay nag-iisip na ang kabilang panig ay agad na mamamatay sa kanilang magkasanib na pag-atake, ang figure sa kanilang harapan ay lumabo sa isang kisap mata, umiwas sa kanilang mga pag-atake, na nag-iwan sa tatlong mga disipulo ng Water Clan na tulala. Ang kabilang partido ay walang iba kundi si Huang Xiaolong. Anak, sa hindi inaasahang pagkakataon ay may kakayahan ka. Malamang na nilinang mo ang ilang lihim na pamamaraan upang itago ang iyong tunay na paglilinang at lumitaw bilang isang yugto ng pagiging perpekto sa huling bahagi ng ikasampung order ng Diyos Realm, tama ba? Ang alagad na nagngangalang lupang ay delikadong pinhaykit ang kanyang mga mata, pinagmamasdan si Huang Xiaolong. Ang tatlo sa kanila ay natural na hindi naniniwala na ang isang God Realmant lamang ay makakaiwas sa kanilang magkasanib na pag-atake, kaya naman, kumbinsido sila na gumamit si Huang Xiaolong ng ilang lihim na pamamaraan upang itago ang kanyang paglilinang. Pero mas gusto ko ito. Ikaw ay malamang na isang late second order High God Realm na disipulo. O isang peak late second order High God Realm. Napangiti ang isa sa tatlo, I bet you've accumulated quite a lot of points, yeah. Tahimik na gumalaw ang tatlo. Lihim na kinuha ng isa sa kanila ang kanyang sinaunang banal na artifact upang i-lock at tabunan ang lugar na ito na hindi makita. Hindi pinalampas ni Huang Xiaolong ang palihim na galaw ng taong ito, ngunit hindi siya kumilos para pigilan ang disipulong iyon. Tumawa siya ng mahina bilang tugon, hindi gaano, higit lamang sa 300,000 puntos, kasalukuyang nireranggo sa isang lugar sa 4,300 na hanay. Mahigit 300,000. Nang marinig ito, lumiwanag ang tatlong pares ng mga mata. Hanggat napatay nila ang batang ito, bawat isa sa kanila ay maaaring makakuha ng higit sa 50,000 puntos. Kasalukuyang nireranggo ang 4,000 bagay. Tinansya nilang tatlo ang lakas ni Huang Xiaolong na nasa late second order High God Realm. Mag-ingat, huwag magpigil, tapusin ito ng mabilis. Pinalaan ni Lupang ang kanyang mga kasama gamit ang voice transmission. Ang matahimik na ugali ni Huang Xiaolong ay nagbigay sa kanya ng matinding pagkabalisa. Huwag kang mag-alala, Senior Brother Cheng. Sa paglabas naming tatlo, magagawa naming tapusin siya sa loob ng 10 minuto. Confident na sabi ng isa sa kanila.
Nang tumigil sa pagsasalita ang disipulong iyon, tumago sa kalawakan ang isang nakasisilaw na espada ng liwanag. Bago pa makapag-react ang disipulo, ang talam ng Soul Force ni Huang Xiaolong ay tumama sa kanya simula sa ulo. Isang patayong manipis na linya ng dugo ang lumabas mula sa ulo ng disipulong iyon hanggang sa ibabang bahagi ng katawan nito. Makalipas ang isang beat, bumulwak ang dugo sa hangin. Nahati sa dalawa ang katawan ng disipulong ito ng Water Clan. Isang godhead ang lumipad palabas at sinipsip sa palad ni Huang Xiaolong, pagkatapos ay isang hiwa ng tunay na immortal na essence fire ang agad na sinunog ang kaluluwang naninirahan sa loob ng godhead. Isang malaking masa ng liwanag ang lumipad palabas mula sa katawan ng disipulo ng Water Clan papunta sa Jade Token sa loob ng Huang Xiaolong. Kaagad, kuminang ang token ni Huang Xiaolong habang tumataas ang kanyang mga puntos. Ikaw. Ang dalawa pang alagad ay natauhan, ngunit sila ay napuno ng takot. Pare-pareho silang tatlo sa lakas, kaya kung gusto ng binatang ito na patayin silang dalawa, isang galaw lang. Tumakbo. Isang pag-iisip lamang ang pumupuno sa isipan ng natitirang dalawang disipulo, ngunit nang lumitaw ang kaisipang ito, dalawang espada ng puwersa ng kaluluwa ang sumipol patungo sa kanila. Sa kabila ng pagbabantay nilang dalawa, tinusok pa rin sila ng mga espada ng Soul Force ni Huang Xiaolong. Ang mga espadang iyon na gawa sa puwersa ng kaluluwa ay hindi lamang kayang magdulot ng pisikal na pinsala, mayroon din itong atake sa kaluluwa. Gayunpaman, ang mga sinaunang inapo ng Water Clan ay nagtataglay ng kakaibang kaluluwa. Sa kabila ng pinsala mula sa pag-atake ng kaluluwa ni Huang Xiaolong, ang kanilang mga kaluluwa ay nakaligtas. Dalawang godheads ang nahulog sa mga kamay ni Huang Xiaolong at isang hiwa ng tunay na immortal na apoy ang lumabas mula sa kanyang daliri, malinis na sinunog ang kaluluwa ng dalawang Water Clan disciples. Napakaraming spatial rings. Sa isang sweep ng kanyang divine sense sa spatial ring ng tatlong disipulo, namangha si Huang Xiaolong ng matuklasan na bawat isa sa tatlong spatial ring ay naglalaman ng ilang dose-dosenang iba pang spatial ring. Ito ay isang kasiyasyang sorpresa. Inilagay niya ang lahat sa kanyang auxiliary ring. Pagkatapos, sa isang casual na punto ng kanyang daliri, isang kulay saya na butil ang nahulog sa kanyang palad. Ito ang sinaunang divine artifact na ginamit ng tatlong Water Clan disciples para i-lock ang nakapalibot na espasyo. Hindi ito binigyan ni Huang Xiaolong ng higit sa isang sulyap bago ito itinapon sa kanyang auxiliary ring. Matapos patayin ang tatlong disipulo, si Huang Xiaolong ay naligo sa kumikinang na liwanag habang ang kanyang mga puntos ay mabilis na tumaas, na naging dahilan upang ang kanyang ranggo ay tumaas sa listahan. Sa dulo, kuminto ang kanyang pangalan sa ika-3,000 na pwesto. 3,000. Ang resultang ito ay hindi inaasahan kay Huang Xiaolong. Batay sa lakas ng tatlong tao, kalahati ng kanilang naipon na puntos ang nagtulak sa kanyang ranggo sa pinakamataas na 3,000. Ang divine sense ni Huang Xiaolong ay umalis sa Jade Token at lumipad siya patungo sa mga gate ng lungsod. Kasabay nito, sa Ian Square. Sa ibaba ng listahan ng ranking, sa huling ika-3,000 na posisyon, lumitaw ang pangalan ni Huang Xiaolong pagkatapos ng malambot na kislap ng liwanag. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.